Heto, ibili niyo ng pagkain ng mama mo. Tapos pambaon mo sa school yung iba, ha? Inabot ni Josh sa bata ang ilang piraso ng papel na pera. Gulat na gulat naman si Lucas. Nagdadalawang isip kung tatanggapin niya ba ito o hindi. Sir, ang dami ho nito. Ang tanging nasabi naman ni Lucas. Sige na, kunin mo na to. At sinilid pa sa bulsa ng bata ang pera. Mas lalo pa itong nagulat sa ginawa niya. Sige na, bumili ka na ng pagkain ninyo. Bisitahin mo ako sa mansyon minsan, ha? At magpaalam ka sa mama mo na dadaling kita sa mall. Magsha-shopping tayo. Ang sabi pa ni Josh. Tumango naman si Lucas. Kumaway pa ito sa kanila habang hinahatid sila ng tingin mula sa kinatatayuan. Sir, mukhang magaan yata ang loob niyo sa bata, ah. Sabi ni Mang Dado. Oo nga, Mang Dado, eh. Hindi ko alam kung bakit pero magaan ang loob ko sa kanya. Parang nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya nung nandito pa ako sa Pilipinas. Ang sagot niya rito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Are you sure you don't want me coming with you to the Philippines? Muling tanong ni Chris, ang half-American, half-Filipino na assistant ni Josh. Ibinaba na nito ang kanyang suitcase mula sa compartment ng kotse. Inihatid kasi siya nito sa airport. No, Chris, but thank you for offering. Ang sagot niya. Napabuntong hininga siya. Ito ang unang bakasyon niya sa Pilipinas pagkatapos ng 10 taon sa Amerika. Dito siya nagtapos ng kolehiyo at dito na rin niya naisakatuparan ang kanyang mga pangarap. Sa kanyang talino at diskarte ay lalo niyang napalago ang negosyo ng kanyang mga magulang. Bagay na ipinagpapasalamat ng mga ito sa kanya. Sa ngayon ay stable ang kumpanya at nais niya talagang makauwi ng Pilipinas sa maraming kadahilanan. Josh, are you going to be okay? Pumukaw sa kanyang pag-iisip ang boses ni Chris. Napansin siguro nito na malalim na naman ang iniisip niya. Malungkot siyang ngumiti at tumango rito. I will be okay. Aniya, pero sa kanyang isipan ay marami na siyang naiisip na bagay para hindi siya maging okay. Hindi maiaalis sa kanya na magtanong kung ano ang naghihintay sa kanya sa Pilipinas. I will head in now. I have a flight to catch. Take care of yourself while I'm gone. Rest and spend time with your family. Ang habili niya kay Chris at niyakap ito. Para niya itong kapatid sa tagal ng pinagsamahan nila. Si Chris ang naging katuwang niya sa pamamahala niya sa kumpanya. Natutuwa din siya dahil magiging ama na rin ito sa wakas. At gusto niyang maalagaan ito ang buntis itong misis. Sinigurado niya din na naka-leave ito sa opisina niya nang tuloy-tuloy itong tatanggap ng sahod habang wala siya. Man, I'm going to miss you. But you take it easy yourself. And I hope you'll find her. Ang huling katagang yon ang nagpangiti kay Josh. Sana nga. Ang tahimik niyang usal. Muli niyang kinawayan si Chris bago siya pumasok sa entrance ng airport. Kumaway din ito pabalik sa kanya bago pinaandar ang kotse papalayo sa lugar na yon. Pakiramdam niya ay naghahalo ang emosyon niya sa mga sandaling yon. Masaya siya na muli siya makakauwi pero pakiwari niya ay magiging malungkot din siya doon. Iniisip niya pa lang malaking mansyon na siya ay mag-isa lang ay parang pinipiga na ang puso niya. Mayaman nga siya pero baliwala ang mga yan sa kanya. May puwang sa kanyang puso na hindi kayang puna ng mga material na bagay. Matapos makapag-check-in sa kanyang flight ay napili ni Josh na maupo sa isang cafe na naroon sa loob ng kanyang terminal. Kahit na merong lounge para sa mga business class passengers na kagaya niya, ay napili niya na lang na maupo doon. Pumesto siya malapit lang sa kanyang gate para makita niya kung kailangan ng mag-board sa eroplano. Habang naroon at hinihigop ang kape na in-order niya, ay binuksan niya ang kanyang cellphone. Pumunta sa kanyang gallery at pinuntahan ng isang folder na may pangalang Mika.
Naroon ang iilang litrato ng isang babae. May nakangiti, nakanguso, nakaupo, nakatayo. Inisa-isa niya itong pinagmasdan. Napangiti siya habang tinitingnan ng mga iyon. Muli siyang napabuntong hininga. Inilapat niya ang kanyang daliri sa isa sa mga larawan. Para bang sa ginawa niyang yon ay nabuhay ang pakiramdam ng balat nito sa kamay niya. Hindi niya maiwasan na magbalik tanaw sa naging buhay niya noon. Sa Amerika, natamasa niya ang karangyaan na hinahangad ng karamihan. Akala niya ay puro hirap sa buhay ang mararanasan niya hanggang sa pagtanda nung nasa Pilipinas siya. Paano ba naman, iyon na nga ang buhay na kinamulatan niya mula ng pagkabata. Simula nung magkaisip siya ay silang dalawa lang ng kanyang lola Marcela. Ang alam niya ay parehas ang patay ang kanyang mga magulang. Naranasan niya kung paano ang buhay ng isang mahirap. Mag-ulam ng asin, kumain ng lugaw sa buong araw, pumasok sa paaralan ng walang laman ng tiyan, at kung magsasakit man ay walang pera na pwedeng ibili ng gamot o pampadoktor. Kaya naman ay patpatin siya at sakitin. Pahinto-hinto siya sa pag-aaral. 15 years old na siya nung makapagtapos ng elementary. Sa tuwing napagkakaisahan nga siya sa paaralan o sa lugar nila ay hindi siya lumalaban. Ano ba naman ang ilalaban niya? Sa gutom pa lang, matutumba na siya. Ganun pa man na hindi naman naging pabaya ang kanyang lola sa pag-aalaga sa kanya. Kahit pa nga sa hingi na pinagluma ang mga damit at sapatos ay binibihisan siya nito para magmukha siyang tao. Iniraos din ito ang kanyang pag-aaral sa elementarya. Hindi niya alam kung papaano niya nakayanan ng ganong pamumuhay. Andyan din palagi ang kanyang matalik na kaibigan na si Mika. Ito ang naging sandalan niya tagapagtanggol mula sa mga bullies. Mas matanda siya dito ng 3 taon. Pero sa diskarte at pag-iisip, ay hindi hamak na mas magaling ito sa kanya. Hanggang sabay na nag-aral sa high school ay namasukan din sila sa isang tindahan. Si Mika ay tindera at budigero naman siya. Kahit papaano ay nakakakain na sila ng lola niya ng 3 beses sa isang araw. Sa tuwing may exam naman ay nagtsatsaga siya na maging tutor. Dahil likas na matalino ay hindi ito mahirap para sa kanya. Halos mamuo nga ang luha sa kanyang mga mata habang inaalala niya ang naging buhay niya sa Pilipinas. Mahirap pero naging masaya siya noon. Naisip niya si Mika at ang kanyang nakilalang lola. Kamusta kaya sila? Nagbago ang lahat ng iyon nang matagpuan niya ang kanyang tunay na magulang. Mga mayayamang negosyante pala ang mga ito sa Amerika at habang nagbabakasyon ng mga ito sa Pilipinas kasama siya ay nawala siya sa isang park sa Maynila. At ang kanyang lola Marcela ang nakakita sa kanya at napagpasyahan nitong kupkupin siya. Dahil halos magdadalawang taon pa lang ay hindi pa siya ganong kagaling magsalita. Hindi daw nito alam ang pangalan niya. Inuwi siya nito sa probinsya at doon pinalaki. Napamahal siya sa matanda kaya hindi na rin ito nagtangkang hanapin pa ang mga tunay niya magulang. Halos mabaliw daw ang kanyang ina dahil sa lungkot nang hindi niya mahanap siya. Bumalik ito sa Amerika na puno ng pagsisisi at bighati. Kaya naman hindi tumigil ang mga ito sa paghahanap sa kanya. Nag-hire ito ng private detective para hanapin siya at pagkatapos ng 12 taon ay natagpuan nga siya uli ng mga magulang. Mula sa pangalan na Jerry ay nalaman niya na Joshua pala ang tunay niyang pangalan. Isinama siya ng mga magulang pabalik ng Amerika. Lahat ng paperwork sa tests ay inasikaso ng mga ito para masigurado na hindi na siya mawawalay pa mula sa mga ito. Masaya siya na nabuo ang kanyang pagkatao kasama ng katotohanan na meron siyang mga tunay na magulang. Pero sa isang banda ay malungkot siya. Mawawalay siya sa mga tao na napamahal na sa kanya, ang kanyang lola Marcela. Sa sobrang katandaan nito ay lumalabo na ang mga mata. Halos hirap na nga rin makakita at makakilala. At si Mika, ang babaeng tumanggap sa kanyang pagkatao sa kabila ng kanyang pagkatao. Sa mga lumipas na taon, pamahal na ito sa kanya. Ayaw niya lang aminin dahil nahihiya siya dito. Ano ba naman ang maipagmamalaki niya? Kaya nung gabi bago ang kanyang flight ay nagkayayaan silang mamasyal sa May Batis. Maliwanag naman ang buwan kaya hindi sila nahirapan na baybayin ang mabatong daan papunta doon. Dati na naman silang namamasyal lang sila lang sa tuwing bilog ang buwan. Pero ngayong gabi ay kakaiba ang nararamdaman niya para sa dalaga. May kung anong init siyang nararamdaman sa katawan.
at tila nakukuryente siya sa bawat dampi ng balat ni Mika sa balat niya. Naupo silang dalawa sa malaking bato sa ilalim ng punong akasya. Ito ang naging tambayan nila. Dito nila napag-usapan ng mga bagay-bagay pati ang kani-kanilang mga pangarap. Matagal na katahimikan ang namuo sa pagitan nila. Anong pakiramdam mo? Si Mika bumasag sa katahimikan. Umupo ng paharap sa kanya. Naaaninag niya ang itsura nito sa liwanag ng buwan na tumatagos naman sa mga dahon ng puno. Alam niyang malungkot ito. Mugto ang mga mata nito. Pansin siya. Masaya na malungkot ang naging sagot niya. Sinundan niya pa ng malalim na buntong hininga. Dapat happy ka. Buo na ang kwento mo. Anito. Naririnig niya sa boses ito ang kalungkutan. Paano naman ako sasaya kung maiiwan kayo dito? Sabi ko nga ng mommy na gawa ng paraan na makasunod kayo. Nakiusap nga siya sa kanyang mga magulang. Sabi ng mga ito na pwede naman siyang bisitahin ni Lola Marcela at ni Mika sa Amerika. At pwede rin naman daw siyang umuwi dito sa Pilipinas. Kaya naging kampante siya. Hanggang may paraan na magkita-kita sila ulit ay masaya na siya kahit papaano. Natahimik ulit silang dalawa. Ayaw katang umalis. Ayaw ko maging sinungaling. Muli naman nagsalita si Mika. Medyo garal-gal ang boses nito. Hinawakan pa nito ang pisngi niya. Inabot niya ang kamay ng dalaga at hinila ito palapit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tuluyan itong humagulhol. Napaluha na rin si Josh. Masakit sa kanya na makita si Mika na nagkakaganito. Alam niyang masakit ang kalooban nito at siyang dahilan. Ayoko rin umalis. Ayoko tang iwan. Gusto ko magkasama tayo. Ang sagot niya habang hinahagod ng kamay niya ang likod nito. Lalo namang lumakas ang iyak ng dalaga. Hinayaan niya itong umiyak na umiyak. Na medyo tumahan na ito ay hinawakan niya ang mukha nito at iniangat para magtama ang kanilang mga tingin. Nagtitigan sila na matagal. Pinahid niyang nangingilid na luha sa pisngi ng dalaga. Nasa ganun silang posisyon nang inilapat ni Mika ang labi nito sa labi niya. Nagulat pa nga siya. Pero nagpatangay na rin siya sa kanyang nararamdaman. Matagal na lang ninamnam ang sandaling yon. Halos pabulong na magsalita ulit si Mika nang maghiwalay ang kanilang mga labi. May ibibigay ako sa'yo bago ko umalis. Ang saad nito. Ngumiti naman si Josh. Mahilig talaga sa mga ganitong bagay ang dalaga. Palagi itong nagsosurpresa ng kung ano-ano sa kanya. Inilis siya nito patayo sa kinauupuan. Nagpatianod naman siya at sumunod dito. Naglakad sila ng ilang minuto at nagpagtanto niya na papunta sila sa kubo ni Mang Paeng. Ang alam niya ay wala ito dahil pumunta sa piyestahan sa kabilang bayan. Anong ginagawa nila dito? Hawak pa rin ang kamay niya ay umikot sila sa likod ng bahay. Naroon ang isa pang kubo. May malaking mga bintana at papag sa gitna. Siguro ito ay pahingahan ng matanda pagkatapos ng trabaho sa bukid dahil sa itsura at ayos ito. Anong ginagawa natin dito? Baka may makakita sa atin at machismis pa tayo. Aniya, naririnig niya ang kabog ng sariling puso. Kung ano man ang binabalik ni Mika, ay wala siyang ideya. Hindi naman nagsalita ang dalaga. Nakatayo silang dalawa sa gitna ng kubo na iyon. Katahimikan uli ang namamagitan sa kanila. Muling lumapit si Mika sa kanya at tinalikan uli siya. Mas lalong naging maalab ang halik na ito. Gumanti naman siya ng halik dito. Naglakbay na ang kanyang mga kamay sa katawan nito. Hindi naman tumutol ang dalaga. Naramdaman na lang nila nakaapuan na sila hubad. Sa loob ng kubong yon, inangkin ni Josh ang katawan at puso ni Mika. Nagpatianod sila sa init ng kanilang katawan at sa sigaw ng kanilang mga puso. Para kay Mika, walang ibang nagmamay-ari sa kanya kung hindi si Josh. Noon pa man ay mahal na mahal niya ng binata. Kaya siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo sa tuwing nakikita niyang masaya ito. Lalo na't alam niyang mapapabuti na ang buhay nito sa ibang bansa. Ayaw niyang maging hadlang sa mga pangarap nito. Mahal kita, Mika. Usal ni Josh habang hinahalikan ang kanyang leeg. Napapikit ng mariin ang dalaga at hindi niya napipigilang huwag maluha. Tumango siya rito at malungkot na ngumiti. Hihintayin kita.
Ang halos pabulong nitong sagot. Garalgal na naman ang kanyang boses. Isang malalim na halik sa labi ay naging tugon ni Josh sa kanya. Ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso nito. Gusto niya huwag nang matapos ang gabing yun. Paulit-ulit man nilang ginawa ang hindi dapat, ay alam niyang siya ang unang karanasan ng dalaga. Parehas sila kung iisipin, kaya naman nakatatak na sa isip niya palagi ang mga nangyari sa loob ng kubong iyon. Tumayo na siya mula sa kinauupuan. Nakita niya kasi na nagpapapasok na sa gate ng kanyang flight. Puno ng pag-asa sa kanyang puso na magiging okay siya sa muling pag-apak niya sa Pilipinas. At sana, mapunan din ang puwang sa puso niya. Ang puwangang kalahati ng puso niya na naiwan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ma, luto na itong kanin. Ipaghahain na kita. Ang sigaw ni Lucas mula sa kusina ng kanilang kubo. Alam niya nakahiga ang ina at nagpapahinga pero hindi pa ito nakahain simula pa kagabi. Tiningnan niya ang relo sa dingding. Mag-alas 11 na ng umaga. Tinanghali kasi ng pagpapasahod sa kanila sa plantasyon ngayon. Kahit papaano ay kumikita siya para sa may pangkain sila ng kanyang ina. Dahil minor de edad ay bawal pa nga sa full-time na trabaho, ay maswerte na siyang maituturing na napagbigyan siya ng manager ng plantasyon ng mangga na mag-extra. Basta lang daw huwag siyang magpapahalata at huwag sasabihin ang tunay niyang edad. Sumang-ayon naman siya. Hindi na rin kasi sapat ang kinikita niya sa pagtatabas ng mga damo sa mansyon ng mga Delvante. Kapag mababa ng mga damo ay matagal pa bago siya makakapagtrabaho uli doon. Sunod-sunod na ubo ang narinig niya mula sa kinaroroonan ng ina. Agad siyang napatakbo papunta roon. Nadata niya ang ina na hapong-hapo dahil sa sunod-sunod na pag-ubo. Ma, parang ang tagal-tagal na ng ubo ninyo. Magpa-check up na kaya tayo? Ang nag-aalala niyang sabi sa ina. Hirap itong bumangon kaya inalalaya niya ito. Pinaupo sa papag at nilagyan ng una ng likod. Okay lang ako anak, huwag mo akong alalahanin. Sige na, mauna ka na sa pagkain. Ang sagot nito kasabay ng ngiti. Maganda pa rin ang ina kaya nung titigan ng mabuti pero natabunan na ito ng kapayatan. Malalim ang ilalim ng mga mata nito at lubog ang mga pisngi. Minsan lang kasi itong makakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos panay pa ang ubo nito na alam niyang hirap itong matulog sa gabi. Naaawa siya sa ina. Bago ito magkasakit ay nagtatrabaho ito sa isang opisina bilang isang clerk. Pero noong magkasakit sa puso ay napilitan itong tumigil at umuwi ng probinsya. Ang kaunting ipon nitong pera ay ibinili nito ng mga palakihing baboy at mga manok pero naubos na rin ang kinita rito dahil sa madalas sa pagpapagamot. Sa ngayon nga ay talagang nakaratay ito sa higaan dahil kahit ang pagtayo nito ay nakakapagod na para rito. Palagi nyo na lang pong sinasabi yan tapos hindi ka namang gumagaling. Ang sabi pa ni Lucas, may bahid na pagtatampo sa boses. Sa totoo lang, ayaw niyang mawala ang ina. Iyan ang palagi niyang ipinagdarasal. Gusto niyang iparanas dito ang maginhawang buhay kaya nagsusumikap siya sa pag-aaral. Ngayon ay nasa grade 4 na siya. Payat at patpatin man sa edad na 10 taong gulang, ay malakas siya at sanay sa mga mabibigat na trabaho. Napilitan siyang maghanap buhay sa maagang edad dahil gusto niyang makatulong sa ina. Nak, okay lang si mama. Ikaw nga itong inaalala ko eh. Nahihiya na ako sa'yo. Sabi ng ina habang hawak ang kamay niya ng 2 kamay nito. Nararamdaman niya ang mga buto ng ina sa payat na kamay at mga daliri. Halos gusto niyang maiyak nang dahil sa awa dito. Bakit ka naman mahihiya sa akin, mama? Ang inosenteng sagot naman ni Lucas. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina. Mga namumuong luha dito. Kasi failure si mama sa pagpapalaki sa'yo. Hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Tuluyan ang tumulo ang mga luha sa mga mata ng babae. Agad naman itong nagpahid ng luha na para bang ayaw niyang makita siya ng anak na umiiyak. Mama, kaya ko to. Lahat gagawin ko para sa'yo. Ang sagot niya at niyakap naman ng ina. Niyakap naman siya ng ina at hinaplos ang likod niya. Naaalala ko ang papa mo. Parehas kayong masipag at matalino. Ang maya-maya ay sambit naman ng ina.
Kumuwala si Lucas sa yakap ng mama niya at nagbagong ekspresyon ng mukha. Nahalata naman ito ng kanyang ina. Hindi kami magkaparehas, mama. Iniwan niya tayo. Hindi ko gagawin sa'yo yon. Matigas na sabi ni Lucas. Nakatikom naman ng mga labi. Ayaw na ayaw niyang pag-uusapan ng ama. Hindi niya nga nakilala ito. Ang tanging alam niya lang ay iniwan nito ang mama niya matapos itong mabuntis sa kanya. Nasa Amerika daw ito. At ni minsan ay hindi man lang ito sumulat o hinanap sila. Napabuntong hininga ang kanyang ina at napailing. Tumayo na siya at pumunta na ulit sa kusina. Naglagay siya ng kanin sa mangkok at nilagyan ito ng sabaw ng manok at gulay. Papakainin niya ang ina at maya-maya ay kailangan niya ng pumunta ng mansyon. Tiningnan niya kung may damo na ang tatabasin. Kakalapag lang ng eroplano sa paliparan pero halos makipag-unahan na si Josh sa mga pasahero na papalabas ng eroplano. Masayang-masaya siya na sa wakas ay nasa Pilipinas na siya. Sa loob pa lang ng eroplano ay halong kabatuan ang nararamdaman niya. Sir, dito po! May lalaking kumakaway sa kanya, si Dado, ang driver nila sa mansyon. Talagang nag-abala pa ito na sunduin siya kahit pa sa pagtutol niya. Sabi niya ay mag-aarkila lang siya ng taxi pero heto at sinundo pa talaga siya. Kumaway rin siya dito. Nakakausap niya lang ito sa video call. Palagi kasi siyang updated dito sa mga nangyayari sa mansyon at sa farm. Magaan kaagad ang loob niya dito. Kamusta po ang biyahe? Ang bunga dito sa kanya. Kinuha sa kamay niya ang suitcase na dala. Naglakad na patungo sa kotse at pinagbukas siya ng pintuan. Buti na lang at naging madali ang biyahe niya sa eroplano papunta rito. Ayos lang. Medyo naidip ng kaunti pero excited na ako makauwi kaya hindi rin ako makatulog. Ang sagot niya. Sumakay na siya sa likuran ng kotse. Sinimulan na nilang baybayin ang kahabaan ng kalsada papunta sa Hermosillo, isang barangay sa bayan ng San Agustin. Sir, kamusta ang mommy at daddy ninyo? Basag ni Dado sa katahimikan. Tiningnan siya sa rearview mirror. Okay naman sila, masaya sila na uuwi ako rito. Para daw makita ako ang mansyon at ang manggahan na rin. At syempre makapagpahinga. Ang naging sagot niya. Tumangu-tangu naman si Dado. Tumingin pa si Josh sa labas ng bintana. Sobrang na-miss niya ang Pilipinas. Ang dami niyang naiisip na kainin. Dahil sa Amerika halos iinan lang mga panindang pang-Pilipino. Naiisip niya pa lang na kumain ng sinangag at tuyo ay naglalaway na siya. Pati ng mangga na sinasawsaw sa bagoong o asin. Nako, parang mananabala naman siya sa bakasyon niyang to. Ipinikit niya ang mga mata. Maraming tumatakbo sa isipan niya ngayon pero naisip niya na andito na siya. Magagawa niya na ang dapat niyang gawin. Samantala, Hoy! Kasabay ng mga katagang yon ay ang pagtama ng bato sa ulo ni Lucas. Nagulat siya at agad na sinalat ang ulo na tinamaan ng bato. Hindi naman ito dumago pero masakit kapag hinawakan. Agad niyang hinanap ang pinagmula ng boses at ng bato. Si Ken at ang mga tropa nito. May hawak si Ken na tirador sa isang kamay. Tumigil ka na, Ken. Ayaw katang kalabanin. Ani at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa naman siya nakakailang hakbang ay may tumama na namang bato sa may likuran niya. Nagpupuyo sa galit na hinarap niya si Ken. Hindi ka talaga titigil? Aniya. Nagtatawanan ng mga ito na para bang nakakaloko. Halos patakbo niya itong sinugod at tinulak. Dinaganan niya ito at paulit-ulit na sinuntok sa muka at katawan. Wala namang nagawa si Ken. Natigil na lang si Lucas sa pag-amba dito nang pagtulungan naman siya ng mga kasamahan ni Ken. Hinawakan siya sa magkabilang braso at itinayo. Nang makabawi sa pagkakahiga ay tumayo si Ken at sinutok din siya. Halos bumaluktot ang katawan niya nang suntukin siya nito sa tiyan. Naghihiyawan pa ang mga kasamahan nito na para bang sinasabi na ituloy nito ang ginagawa. Dugo! May dugo! Tumigil si Ken sa pagsuntok sa kanya. Takot din ang nasa mukha nito nang tumingin sa kanya. Binitiwan siya ng mga kasamahan nito at hinayaang matumba sa lupa. Nagtakbuhan ng mga ito, papalayo sa kanya. Napaungol siya sa sakit. Nang maramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa mukha niya ay agad siyang napahawak sa kanyang ulo. May sugat siya roon. Hindi niya yata napansin na nasugatan pala siya kanina. Sa may noon niya ito nang gagaling.
At kahit masakit ang katawan ay pilit siyang umupo sa gilid ng kalsada. Hinubad niya ang damit at ipinatong sa dumudugong sugat. Wala na sina Ken sa paningin niya. Malayo na siguro ang mga ito. At doon niya na hinayaan ang luha niyang tumulo. Si Ken ay kaklase niya. Malaking tao ito at palaging napapaligiran ng kanyang mga kaibigan. Sa paaralan nila ay kilala itong bully. Palibhasa ay may pera. At pulis pa ang tatay nito. Paborito siya nitong punteriya sa mga kalokohan. Minsan nilalagyan ng bato ang bag niya. Minsan naman ay tinatago ang sapatos niya. At kung minsan naman ay matindi talaga ang trip nito ay bigla-bigla na lang siyang binabatukan. Nung una nga ay nagsusumbong siya sa teacher sa mga pinagagagawa nito. Pero dahil napagsasabihan lang siya, ay hindi naman ito tumigil. Mas lalo pang lumala ang mga ginagawa nito sa kanya. Para bang pakiramdam niya ay paborito siyang target nito. Kagaya ngayon, talagang nasugatan na siya. Hindi niya naman ito maisumbong sa kanyang ina dahil ayaw niyang madagdagan pa sa hirap na nararamdaman nito. Galit niyang pinahid ang kanyang mga luha hanggang dito na lang siya. Sa pag-iyak. Ano naman ang magagawa niya? Alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang kalabanin si Ken o kahit sino pa man na nang-aaway sa kanya. Pilit siyang tumayo at halos paika-ika na naglakad. Medyo nahihilo pa nga siya. Ayaw niya nang umuwi ng ganitong itsura. Sigurado namang magtatanong ang kanyang ina. Nasa gano'n naman siyang estado nang may dumaang sasakyan. Hindi nga niya napansin ito dahil sa dinadaanan niya siya nakatingin. Sa hindi kalayuan ay huminto ang sasakyan at umatras pabalik sa kinaroroonan niya. Binusinahan siya nito ng ilang beses. At nang makuha ang kanyang atensyon ay bumukas ang bintana nito. Si Mang Dado pala, ang driver sa mansyon. Lucas, ano nangyari sa'yo? Ang tanong nito sa kanya. Agad niyang inayos ang kanyang tindig para hindi nito mahalata ang paika-ika niyang lakad. Nahulog po ako sa puno. Ang palusot niya pa. Hindi naman siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Tinitigan siya ni Mang Dado at napailing na lang ito. Alika, sakay ka na at gamutin natin yung mga sugat mo sa mansyon. Ang naging tugon nito. Ipinagbukas siya ng pinto. Umatras siya at nagdadalawang isip na sumakay. Naku, wag na po. Hindi naman po malalim ang sugat ko. Ang dali-dali niyang sabi, sabay sara ulit ng pinto. Sumakay ka na dito. Ang sabi pa ng isang boses sa bandang likod ng sasakyan. Hindi niya naman napansin na may ibang sakay pala doon bukod kay Mang Dado. Pilit niyang inaaninag sa salamin ang itsura ng iba pang sakay dito. Tara na, sakay na. Ang muling sabi pa ni Mang Dado. Wala na nga nagawa si Lucas kung hindi ang sumakay. Medyo inalalayan niya lang ang pag-upo at baka madumihan ang upuan ng kotse. Ang dumi niya pa naman. Lumingon siya sa likuran ng kotse. May lalaking nakaupo doon. Si Sir Josh, siyang may-ari ng mansyon. Ang sabi ni Mang Dado nang makitang nakatingin siya doon. Hi po, ang tipid niyang sabi. Ngumiti din ang lalaki sa kanya. Pinaandar na ni Mang Dado ang sasakyan at ibinaling niyang tingin sa mga puno sa gilid ng daan na dinadaanan nila. Nakakahiyang itsura niya. Tahimik nilang binaybay ang kalsada papasok sa mansyon. Kahit ilang beses nang nakapunta si Lucas dito, ay namamangha pa rin siya sa tuwing nakikita ang malaking bahay. Napakaganda nito at nag-iisa itong nakatayo sa gitna ng malawak na taniman ng mga libo-libong mangga. Valle Catalina. Iyan ang pangalan ng mansyon. At ngayon, nakikilala niya ng may-ari nito. Muli niyang nilingon ng lalaki sa likuran ng sasakyan. Ngumiti ito sa kanya nang magtama ang mga mata nila. Napilitan siyang ngumiti rito pabalik. Sir! Halos nagkandara pa ang medyo may edad ng babae na sumalubong sa kanila nang huminto ang kotse sa harap ng mansyon. Agad na bumaba naman si Mang Dado at binuksan ang likod na parte ng kotse. Bumaba rin doon si Josh at ngumiti sa matanda. Ay, hello po. Kayo po siguro si Manang Lourdes? Ang bati ni Josh at kinamayan ng babae. Halos umabot pa sa tengang ngiti nito. Ay, tama po kayo. Ako pong katiwala ng inyong mommy at daddy. Palagi ka po nilang naikakwento sa akin tuwing tumatawag sila sa akin mula sa Amerika. Ang sabi nito. Bigla namang tumaas ang kilay nito na makita na lumabas mula sa kotse ang gusgusing bata. Nakahubad ito ng pangitaas sa damit at madumi ang katawan.
Nakita naman ni Josh na nagbagong ekspresyon ng mukha ni Manang Lourdes kaya sinundan niya ang tingin nito. Si Lucas, nakita namin siya sa daan. Mukhang may mga sugat kaya dinala namin dito para malinisan at mabigyan ng gamot ang mga sugat niya. Ang sabi ni Josh. Lalong napataas naman ang kilay ni Manang Lourdes. Aba, kilala ko tong batang to Hindi ba ikaw yung nagtatabas sa mga damo sa hardin? Ang tila nanunukso nitong tono. Napatingin naman si Josh sa kanya. Opo, ako nga po yun. Ang naging sagot naman niya. Halos maupo na siya sa kinatatayuan. Alam niyang mainit ang dugo ng matanda sa kanya kahit noon pa man. Paano ba naman, nahuli siya nito minsan na namumulot ng mga nahulog na mangga mula sa hardin. Ay sir, hindi ko pala nabanggit. Si Lucas po palang naglilinis ng hardin kapag matataas ng mga damo, kaya kilala ko po siya. Mabait po ang batang ito, at masipag. Nakangiti na sabi naman ni Mang Dado. Ngumiti naman si Josh sa narinig. Naaalala niya ang kanyang kabataan. Ganitong-ganito siya. Patpatin pero masipag at banat sa trabaho. Umismid naman si Manang Lourdes sa sinasabi ni Mang Dado. Tila ba'y tutol ito sa lahat ng sinasabi niya. Mabuti yan. Ang sang-ayon ni Josh sa sinasabi ni Mang Dado. Baka sa mukha niya na masaya siya sa narinig tungkol sa batang ito. Ang ipinagtataka niya lang ay kung anong dahilan nito para magbanat ng buto ng ganong kaaga. O siya, tayo na sa loob. Gamutin natin yung mga sugat mo at sumabay na kayo ni Mang Dado sa akin na kumain. Okay ba yon? Baling ni Josh sa bata na agad naman nagbaba ng tingin ng magtamang mga mata nila. Tila nahihiya ito. Sir, nakakahiya po. Maghihilamos na lang po ako tapos uuwi na po ako. Ang tanggi naman ni Lucas. Nakakahiyang abalahin niya pa ang mga tao rito dahil sa sitwasyon niya. Nakakahiya na makasama niya sa pagkain ng kanyang amo kung sakasakali. Come on, tapos ipasyal mo ko sa hardin pagkatapos natin kumain. Ang sabi ni Josh. Nauna na itong maglakad papasok sa mansyon. Tumingin naman si Lucas kay Manang Lourdes. Inirapan siya nito na magtama ang kanilang mga mata. Tumalikod na ito para sumunod kay Josh. Inakbayan siya ni Mang Dado at inakay na papasok ng bahay. Halos malula naman si Lucas sa ganda at gara ng loob ng mansyon. Para itong palasyo sa loob. Ang mga naglalakihang mga larawan at ang mga painting ay lalong nagpaganda sa disenyo ng loob nito. Mga babasaging florera at mga kahoy na kagamitan ang nakikita niya sa loob noon. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya dito. Umupo ka muna dito at gagamutin natin yung sugat mo. Ang baling ni Josh sa kanya. Tahimik siyang sumunod. Hawak niya pa rin ang damit na inilapat niya sa sugat kanina. Buti na lang at tumigil na sa pagdudugo ang kanyang sugat. Manang Lourdes, pakuha nga po ako ng bulak at antiseptic. Kumuha ka na rin ng lumang damit at shorts ni Daddy. Ang utos ni Josh sa katulong. Halos lumawa naman ang mata ng matanda nang tingnan si Lucas. Hindi ito makapaniwala na ang gusgusing batang iyon ay pagtutuunan nito ng pansin. Manang Lourdes, ang sabi ko, ang maling sabi ni Josh nang makitang hindi man lang tumalima ang matanda. Agad itong tumalikod at sinunod ang amo. Napailing na lang si Josh. Okay ka lang ba? Ang tanong ni Josh kay Lucas. Napansin niya na bukod sa mga gasgas at sugat sa noo, ay may mga pasade ng mukha at katawan nito na animoy nabugbog. Sa tingin niya hindi totoo na nahulog ito sa puno. Alam niya mga pasa na ito kung saan galing. Dahil siya noong kabataan niya ay suki rin ng mga pasa na ganito. Parang piniga naman ng puso niya sa isipin na katulad niya noon ay nabully din ang batang ito. Naaawa siya rito. Opo, okay lang po ako. Ang naging sagot nito nang hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Asan kaya mga magulang nito? Bakit kailangan nitong magtrabaho ng ganitong kaaga? Marami siyang gustong itanong sa bata pero nakikita niya na tahimik ito at mahiyain. Eto na po sir. Ang sabi ni Manang Lourdes habang inaabot sa kanya ang bulak at antiseptic. Inilapag din ito ang t-shirt at shorts sa kalapit na upuan. Salamat Manang, ang sabi ni Josh. Hindi naman sumagot ang matanda at agad na tumalikod. Gusto mo bang maligo muna? Ang baling niya sa bata.
Sa nakikita niya kasi ay pawis at dumi na ang nasa katawan ng bata kaya gusto niya sanang maligo muna ito bago niya linisin ang sugat nito. Alangan naman si Lucas sa tumango. Sige halika. Mang Dado, tawag niya sa driver. Inalalayan niya rin si Lucas sa tumayo. Sa nakikita niya ay paika-ika ito. Lalo namang nadurog ang puso niya nang makita na may butas na ang tsinelas nito dahil sa kalumaan nga at nipis na. Pakiramdam niya ay gusto niyang yakapin ng bata. Gusto niyang alagaan ito. Protektahan sa kung sino man ang maapi dito. Gusto niyang bigyan ito ng magandang buhay. Ang puso naman niya ay masaya na nakilala niya ito pero may kung anong sakit doon dahil sa nakikita niya ang kalagayan nito. Nang dumating si Mang Dado ay agad niyang pinasamahan si Lucas sa kalapit na banyo. Nang wala na sa paningin niya si Lucas ay dali-dali siyang umakyat sa kwarto niya. Alam niya naman kung nasaan iyon dahil sinabihan na siya ng mommy niya. Doon na isinara niya ang pinto. Agad na nagubad ng damit at pumasok rin sa banyo. Binuksan niya ang shower at tumayo sa ilalim nun. Hinayaan niyang anurin ng tubig ang mga luha na kanina niya pang pinipigilan. Umiyak siya sa lungkot at awa sa nararamdaman para sa bata. Napakagaan ng loob niya dito. Halos nakikita niyang sarili sa batang to. Hindi siya makapaniwala na sa unang araw niya sa Pilipinas ay ito ang sasalubong sa kanya. Nang mahimasmasan ay agad na siyang naglinis ng katawan. Nagpalit na siya ng pambahay na damit at bumaba na sa komedor para makakain na rin. Nasa hagdanan pa lang ay amoy niya ng bango ng ulam na sinigang na hipon at pritong bangos. Mas lalo naman niyang naramdaman ng gutom nang makita na nakahain na ang lahat ng yon sa lamesa. Naroon na rin si Mang Dado at si Lucas. Maaliwalas ang mukha ng bata. Nakapalit na rin ito ng damit. Mas lalong lumitaw ang kinitong kagwapuhan. Nang titigan niya ang mata, ay may pasa doon. Kaya pala halos ayaw siya nitong tingnan. Ayan na naman ang pakiramdam niya, na para bang dinudurog ang puso niya. Napabuntong hininga na lang siya. Lucas, pagkatapos ating kumain ay magpahinga ka na muna. Tapos pagkagising mo ay punta tayo sa hardin. Ang sabi naman ni Josh bago sumubo ng kanin at ng sinigang na hipon. Tumango naman si Lucas. Nakangiti rin si Mang Dado. Sa isang sulok ay nakatayo naman si Manang Lourdes. Nakataas ang kilay na nakikinig sa kanilang usapan. Tila ba'y talagang hindi ito sang-ayon sa ipinapakita na kabaitan ng amo sa batang ito. Nang matapos ang kanilang tanghalian, pinagpahinga na muna ni Josh si Lucas. Ginamot niya muna ang mga sugat nito. At nang makita na mahimbing nang natutulog ang bata, ay isinara na nito ang pinto ng silid. At papanhiksa na siya sa kanyang sariling silid nang marinig niya ang boses ni Manang Lourdes mula sa kusina. Narinig niya ang pangalan ni Lucas kaya dahan-dahan siyang lumapit sa may pintuan noon at nakinig. Nako, hindi ko alam kung bakit ang bait-bait ni Sir sa batang yon. At isinabay niya pa sa pagkain ha? Ang sabi ni Manang Lourdes. Puno ng pagkasuklam ang boses. Manang, mabait naman talaga si Lucas. Tamo naman, ang bata pa pero nagtatrabaho na. At saka, buti na nga yun na may nagmamalasakit sa batang yon. Ang boses ni Betty ang naririnig niya. Tila ipinagtatanggol pa ang bata. Naku, pustahan tayo. Nagbabait-baitan lang yan. Kita mo naman pati mga mangga ninanakaw. Dugtong pa ni Manang Lourdes na tila ay ayaw magpatalo sa katwiran. Mga nahulog na mangga naman yon, Manang. Kung hiningi niya ba yon, ibibigay niyo ba? Tanong ni Betty. Hindi. Mas pipiliin kong mabulok ang mga mangga na yon kaysa ibigay ko sa batang yon, ano? Ang naging sagot na lamang ni Manang Lourdes. Bumuntong hininga si Betty bago sumagot ulit. Manang, sana bigyan niyo naman ng pagkakataon na kilalanin ng bata. Tsaka, kawawa naman na wala nang ang amay, baldado pang ina. Hindi ka ba nahahabag sa sitwasyon ng bata? Puno ng simpatya ang boses ni Betty. Ay nako, wala akong pakialam. Basta para sa akin, salot ang batang yan. Sabi ni Manang Lourdes. Nako, sana lumambot ang puso mo para sa kanya, Manang Lourdes. Basta ako, hanggat may maitutulong ako sa kanya, ay gagawin ko. At saka, hindi ka ba natutuwa na nakakapagpalagay ng loob ni Sir Josh si Lucas? Ang maling sagot ni Betty.
Iyan na nga eh. Sila pang magkakalagayang loob eh. Wala naman siya mapapala sa batang yun. Pag nanakawan lang siya niyan, tingnan mo. Ang halos pasigaw pang sabi ni Manang Lourdes. Napabuntong hininga na lang si Josh. Ganun palang nangyari kaya masungit si Manang Lourdes kay Lucas. Para sa kanya, wala sa lugar ang mga dahilan ng matanda. Tama ba na pagdamutan ng bata? Kung ganon, nasa kanila naman pala ito nagtatrabaho. Ngayon, alam niya ng dahilan kung bakit kailangan itong magtrabaho ng maaga. May inaalagaan pala itong magulang na may sakit. Tsak niya na ito rin ang naghahanap buhay para sa pagkain nila. Lalong lumalim ang paghanga niya sa bata. Responsable ito, tiyak niya na mahal ito ng ina dahil kaya nitong isakripisyo ang oras at lakas nito para maalagaan lamang ang may sakit na ina. Nakaramdam siya ng awa sa bata. Nagbalik na naman ang alaala niya sa nakaraan kung saan kailangan niya ding magtrabaho ng maaga dahil hindi na kaya ng Lola Marcel ang maghanap buhay para sa kanilang dalawa. Habang papanhik ng hagdan papunta sa silid ay may naisip si Josh. Siguro naman ay hindi magagalit ang kanyang mga magulang sa balak niyang gawin. At gusto niya lang masiguro na tama ang kanyang gagawin. Gusto niyang kilalanin pa ang bata. Gusto niyang tulungan ito. Gusto niyang protektahan ito. Gusto niya na maging maayos ang buhay nito kagaya noong nangyari sa kanya. Nang magising si Lucas ay medyo madilim na. Naaaninag niya ang ilaw mula sa labas ng kwarto. Ang bango at ang lambot ng kama na kinahihigaan niya ngayon. Mas malaki pa ang kwartong to kesa sa kubo nila. Ito ang unang pagkakataon na nakahiga siya sa ganitong kalambot na kama. Mas komportable kesa sa paghinihigaan nilang mag-ina. Bigla niyang naaalala ang ina. Nako, hindi pa pala ito kumakain. Agad siyang napabalikos ng bangon at agad na hinanap ang tsinelas niya. Ang naroon ay isang sandal na kulay itim. Ang ganda nito. Sa kanya kaya to? Sinubukan niyang isuot ito. Kasyang-kasya sa paa niya at ang lambot pa. Habang suot ito ay lumabas na siya ng silid. Hahanapin niya si Sir Josh para magpaalam at magpasalamat dito. Halos malibot niya na ang buong hardin at ang likuran ng bahay ay hindi niya nakita ito. Kahit si Mang Dado ay wala rin. Naalala niya na pumanik si Sir Josh kanina sa isa sa mga kwarto sa taas. Puntahan niya kaya? Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdanan. Maluwang at magarbo din ang taas na bahagi ng mansyon. Ang sarap sana kung dito siya nakatira. Nang bigla niyang naisip. Nanlumo siya sa isipin yon dahil para naman siyang sinampal ng katotohanan na mahirap sila at imposible ang iniisip niya. Kumatok siya sa isa sa mga kwarto. Walang sumagot. Halos mauubos niya na ang mga pintuan doon hanggang sa may nakita siyang pintuan na nakaawang. Kumatok muna siya. Nang walang sumagot ay binuksan niyang pinto at pumasok ito. Ito na siguro ang kwarto ni Sir Josh. Nakita niya dito ang mga damit ni Sir Josh. Ito nga ang kwarto niya. Sir? Aniya. Halos dahan-dahan na pumasok hanggang sa gitna ng kwarto. Walang sumasagot. Wala siguro ito doon. Aakma na siyang lalabas nang may boses na sumigaw mula sa labas ng pintuan. Sinasabi ko na nga ba? Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Si Manang Lourdes, galit na galit ang itsura. Sa lubong ang kilay nito at tila namumula pa ang muka. Napaatras siya at halos matumba nang tumama ang paa niya sa upuan na kahoy. Agad namang nahawakan ni Manang Lourdes ang buhok niya at pakaladkad siyang hinila palabas ng kwarto. Nagpupumigla siya at nagmamakaawa sa matanda na bitawan siya nito pero tila sarado na ang tenga nito sa pagpapaliwanag niya. Sabi ko na nga be, naghahanap ka lang ng tiyempo para magnakaw. Halika nga dito. Kinaladkad siya nito pababa ng hagdan. Halos dumagundong naman sa buong mansyon ang kanyang iyak. Nasasaktan siya sa ginagawa nitong pananabunot sa kanya. Pero higit sa lahat ay masakit sa loob niya na mapagbintangan na magnanakaw. Hindi po totoo yan. Hindi po ako magnanakaw. Ang sabi niya pa sa pagitan ng paghikbi. Magsisinungaling ka pa. Magnanakaw ka na nga. Sinungaling ka pa. Ang sabi ni Manang Lourdes. Kasunod ng sunod-sunod na sampal sa kanyang pisngi. Pati kurot sa tagiliran niya ay ginawa rin ito. Lalong napasigaw si Lucas sa sakit. Halos ilang paso na siya
ni Manang Lourdes sa marmol na sahig. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak at ilaga ng mga kurot at sampal sa kanya ng babae. Manang Lourdes, tama na! Boses naman ni Betty ang sumunod ng pumainan lang sa ere. Patakbo nitong sinaklolohan si Lucas. Pilit niyang hinablot ito mula sa mayordoma na nanggagalaiti pa rin sa galit. Halos pulang-pula ng mukha ng bata sa mga sampal na natamo mula sa babae. Galit na tumangin si Betty kay Manang Lourdes nang akma itong susugurin na naman ang bata. Manang, tama na! Tama na! Napasigaw pa si Betty. Yakap-yakap nito ang umiiyak na bata. Sige, kampihan mo yung batang yan. Palibhasa, pareho lang naman kayo na laman ng kalsada. Pweh! Ang pasigaw rin na sagot ni Manang Lourdes. Iginagalang kita, Manang. Ayokong patulan ka pero sana. Huwag mo namang pagbuhatan ng kamay si Lucas. Tingnan mo ang ginawa mo. Walang imik si Lucas. Takot itong nakatingin sa mayordoma. What's going on here? Boses ni Josh ang umagaw sa pansin nilang dalawa. Kasunod sa likuran nito si Mang Dado. Nagulat ito nang makita ang itsura ni Lucas. Agad itong lumapit dito, tiningnan ng maigi ang mukha nito. Namumulang magkabilang pisngi ng bata. Sir, nakita akong batang yan sa kwarto ninyo. Sabi ko naman sa inyo, diba? Hindi yan mapagkakatiwalaan. Nakapamewang pang sabi ni Manang Lourdes. Lucas, are you okay? Ang tanong ni Josh sa bata. Nangingilid pa ang mga luha nito. Hindi ito sumagot pero alam niya na hindi ito okay sa itsura pa lang nito. Niyakap niya si Lucas. Manang, hindi ko gusto tong ginawa ninyo. Wala kayong karapatan na gawin to sa kanya. Alam mo ba na pwede kang makasuhan ng child abuse sa ginawa mo? Pigil ang galit na sabi ni Josh. Pero sa loob halos ay gusto niyang murahin sa galit ang matanda. Natigilan na lamang si Manang Lourdes. Napaisip ito sa sinabi ng amo. Bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Kasi nga sir, nasa loob ba naman siya ng kwarto mo? Ano naman ginagawa niya doon? Hindi ba para magnakaw? Ang pagtatanggol naman ni Manang Lourdes sa sarili. Umiling naman si Josh. Tinanong mo ba siya kung anong ginagawa niya doon? Ang sunod na tanong naman ni Josh. Nang hindi sumagot ang matanda ay galit siyang tumalikod mula rito. Betty, dalhan mo ko ng cold compress dito sa sala. Yelo tsaka towel, bilis. Utos niya sa nakababatang katulong. Tumalima naman kaagad ito. Humawak siya sa kamay ni Lucas at dinala niya ito sa salas ng bahay. Lucas, sorry ha. Hindi ko alam ang nangyayari. Alam ko hindi tama ginawa ni Manang Lourdes pero ano bang ginagawa mo sa kwarto ko? Ang mahinahon naman na tanong ni Josh sa bata. Pinaupo siya nito. Bulong-bulo ang buhok nito. Lalo namang naluha ito sa mga sinabi niya. Sige na, gusto ko lang naman malaman para alam ko kung paano kitang maipagtatanggol. Agdungtong nito nang makita na nakatungo lang siya at tahimik na umiiyak. Hinawakan niya ang baba ng bata at pilit na inangat ito para magtama ang kanilang mga mata. Doon niya napagmasdan ang mapungay nitong mga mata at ang mahahabang pilik mata. Naaalala niya ang mga mata ni Mika sa batang ito. Ganoon na ganoon ang mga mata ng kanyang kababata. Nabahira ng mga pasa ang gwapo nitong mukha. Nakaramdam na naman siya ng parang pinipiga ang puso niya dahil sa awa sa bata. Kasi po gusto ko po sanang magpaalam sa inyo. Ang sagot ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Napabuntong hininga naman si Josh. Iyon palang dahilan. Naniniwala naman siya sa bata. Nararamdaman niya na hindi ito nagsisinungaling. Balak niyang pagsabihan si Manang Lourdes mamaya kapag nakaalis na si Lucas. Hindi magandang ginawa nito sa bata. Nagpadalos-dalos ito at nasaktan pa ang bata ng husto. Hindi ba nito pinakinggan si Lucas? Hindi ba nagrason ng bata nang simula nitong saktan ng matanda? Tahan na. Hindi na ito mangyayari ulit. Promise. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Tumungo ulit ito. Uuwi na po ako, sir. Pakakainin ko pa po ang mama ko. Ang mahina nitong tugon. Mapait nang ngumiti naman si Josh.
Nawala saglit sa isip niya na may pamilya nga pala ito. Sa tingin niya ay kailangan niyang maghintay na bumalik ito sa mansyon para makapagkwentuhan sila. Oo naman, pwede ka nang umuwi. Teka lang, ipagpapabalot kita ng pagkain ha, dalhin mo sa mama mo. Tumayo ito mula sa kinauupuan at pumunta ng kusina. Naiwan naman siyang mag-isa sa sala. Hinaplas niya ang pisngi kung saan tumama ang mga sampal ni Manang Lourdes. Masakit iyon, lalo siya naawa sa sarili. Bakit pa palagi na lang siya nasasaktan ng ganito na anibuhay wala siyang halaga bilang tao? Naanibubay para siyang laruan na pwedeng gawin sa kanya kahit na ano para sa ikakasiya ng iba. Bakit siya na lang palagi? Kung may ama ba siya ay ganito ang kanyang magiging buhay? Buhay nila ng kanyang ina? Hindi niya na mapigilan ang luhang tumulo. Pero malas niya kasi wala siya nun. Aakmang tatayo na siya nang makita si Sir George na papunta sa kinaroroonan niya. Napaupo siya ulit. May dala itong cold compress at supot ng mga pagkain. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Mapait siya nakangiti. Ganito bang pakiramdam ng may ama? Yung may magtatanggol sa kanya sa tuwing inaapi siya? Yung may mag-aalaga sa kanya sa tuwing nasasaktan at nasusugatan siya? Mapait siyang ngumiti. Masarap pala sa pakiramdam na may ama. Iyan ang naiisip niya sa ngayon. Hindi niya maiwasan na mangarap na sana ang ama niya ay katulad ni Sir Josh. Maalaga, mabait, at mayaman. Halika, ilagay natin to dyan. Napangiwi naman si Lucas nang dumampi sa namumula niyang pisngi ang lamig ng bagay na iyon. Pilit siyang ngumiti para wag itong mag-alala. Bukas punta ka ulit dito ha. Dito ka na kumain. Ang basag naman ni Josh sa katahimikan. Nag-aalala siya para sa batang ito pero bilib siya sa pinakita nitong tapang at katapatan. Maganda ang pagpapalaki ng ina nito dito. Tumingin si Lucas sa kanya na nagugulahan. Wala pa naman natatabasing mga damo sir. Baka sa susunod na araw na lang. Ang sagot naman ng bata sa kanya. Ito na rin ang humawak ng cold compress. Nakalapat ito sa pisngi nito. Kahit na, basta pumunta ka dito bukas. Bakit, may gagawin ka ba? Ang tugon niya. Wala naman po. Tutulong na lang po ako sa pagtatanim ng palay para magkapera din ako. Ang sagot naman ito sa kanya. Nagulat siya. Nagsasaka din ito? Ilang trabaho bang ginagawa nito para makakain? Nagsasaka ka din? Ang tanong niya. Tumango naman ang bata. Hindi ka ba napapagod? Ang dapat sa'yo ay naglalaro, nag-aaral. Aniya. Ngayon niya lalong nakilala ang pagkatao ng batang ito. Nag-aaral po ako, nasa grade 4 na po ako. Kung maglalaro po ako, wala kaming kakainin. Ang mahaba nitong paliwanag. Mabuti naman na nag-aaral ka. Asan ang nanay mo? Ang sunod niyang tanong. Nasa bahay po. Ang tura nito. Inilipat sa kabilang pisngi ang cold compress. Ano namang ginagawa niya? Ang mali niyang tanong dito. Nakahiga po. May sakit kasi siya sa puso kaya madali po siyang mapagod. Ang sagot naman ni Lucas. Napabuntong hininga siya sa nalaman. Sa edad nito ay marami na itong napagdaanan na hirap sa buhay. Naging matatag ito. Responsable dahil alam nito na wala itong ibang aasahan. Muli ay nanumbalik ang alaala ng kanyang nakaraan. Bakit nakikita niya ang kanyang sarili sa batang to? Lalong napapalapit ang loob niya rito. Mas lalong gusto niyang tulungan ito na mabago ang buhay. Puno ng habag at awa na tumingin siya sa bata. Nasaan ang tatay mo? Nawala ngiti sa mukha ng bata sa itinanong niya. Naging matigas ang mukha nito at napuno ng pagkasuklamang ekspresyon ng mukha. Hindi ko po alam, ang tipid nitong sagot. Hindi na siya nagtanong ulit tungkol dito. Ayaw niyang sakta ng bata at ayaw niyang ungkatin pa ang tungkol dito. Napubuntong hininga siya. Mas lalo siyang naawa sa bata. Alam niya kung anong pakiramdam ng walang magulang. Tumayo na sa kinatatayuan si Lucas. Inabot sa kanya ang cold compress at tumiti dito. Sir, salamat po sa lahat. Uuwi na po ako. Ang sabi nito.
Ngayon niya lang napansin ang laki ng damit ng daddy niya para dito. Nagmukha itong isinilid sa sako. Gusto niya itong bilhan ng mga gamit sa school at mga bagong damit. Ipapahatid na kita kay Mang Dado pa uwi. Pero bumalik ka dito bukas, ha? Ang sabi pa ni Josh. Iniabot sa bata ang supot ng pagkain. Hindi naman ito sumagot. Hinayaan niya na lamang ang bata na mauna na sa kanyang maglakad palabas ang pintuan. Tahimik naman siya nakasunod dito. Nakita niya na nakaabang si Mang Dado sa tabi ng kotse nang nasa labas na sila. Binuksan ni Mang Dado ang pintuan sa likuran. Bago sumakay doon ay muling humarap si Lucas kay Josh. Maraming salamat po uli, sir. Ang sabi naman ni Lucas na ngumiti naman sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti rin dito. Inalalayan niya ang bata na makasakay sa likurang bahagi ng kotse. Bago isara ang pinto ng kotse ay may sinabi siya rito. See you bukas. Aniya at muling hinawakan ng kamay ng bata at pinisil ito. Mapait namang ngumiti ang bata. Hindi ito sumagot sa kanya. Wala na nga siyang nagawa kung hindi ang isara ang pintuan ng sasakyan. Sinundan niya ang tingin ng sasakyan na papalayo mula sa kinaroroonan niya. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Lucas. Sobrang naaawa siya rito at mas lalo niyang napagtanto na kailangan gumawa siya ng hakbang para masigurado na magiging maayos ang buhay nito kahit sa pagbalik niya sa Amerika. Balak niyang kupkupin ang bata. Papag-aralin niya ito. Dito niya ito patitirahin sa mansyon. Kung pwede nga lang ay isama niya ito pabalik niya sa US. Napabuntong hininga tuloy siya. Hindi niya mailarawan ang tuwa na nararamdaman niya sa bata. Pati na rin kung gaanong kagaan ang loob niya rito. Gusto niyang makilala pa ito ng maigi. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang mama ang nasa screen nito. Agad niya naman itong sinagot. Mommy, kamusta na po kayo dyan? Ang bati niya sa ina na nasa kabilang linya. Oo nga pala, hindi niya na ito natawagan nung pagdating niya ng Pilipinas. We're okay, anak. Ikaw, kamusta ka dyan? Ang agad na tanong naman ito sa kanya. Okay ako dito, ma. Bukas po ibibisitahin ko ang manggahan. Aniya. Naupo siya sa hagdanan sa harapan ng mansyon. Hindi niya na makita ang sasakyan kung saan lulan si Lucas. That's great, Josh. Siya nga pala, tumawag sa amin si Manang Lourdes. Pinagalitan mo daw siya? Napabuntong hininga siya sa sinabi ng ina. Nakapagsumbong na pala ang mayordoma. Naunahan pa siya. Napagalitan? No, Mom. Napagsabihan lang naman. Bakit? Ano bang sabi niya? Ang balik niyang tanong sa ina. Medyo nainis na siya sa nalaman. Ang lakas ng loob nito para isumbong siya ng ganoon sa mga magulang. May nahuli daw siyang magnanakaw sa kwarto mo. Imbes na isumbong daw sa pulis, ay ipinagtanggol mo pa daw. And to think na dyan sa atin nagtatrabaho. Ang sagot nito sa tanong niya. Mom, hindi yan totoo. Oo, nakita niya ang bata sa kwarto ko. But he's not there para magnakaw kung hindi magpaalam sa akin na uuwi na. Ano namang masama doon? Ang pagtanggol niya naman kay Lucas sa maling kwento ni Manang Lourdes. Nagmukha pa tuloy na masamang tao ang bata sa kwento ng matanda. Son, concerned lang naman si Manang Lourdes sa'yo. And I would tell you this again and again. Mag-ingat ka kung sinong makakasalamuha mo. Puno naman ng pag-aalala ang boses ng kanyang ina. Muli siyang napabuntong hininga. Paano niya ba ipapaliwanag dito na gusto niyang ampunin ng bata nang hindi ito mabibigla? Lalo't masama kaagad ang pagkakakilala nito sa bata, ayon sa kwento ni Manang Lourdes. I know, Mom. Palagi kong tatandaan yan. Aniya. Ayaw niya na magsabi pa ng kung ano-ano. Magsasabi na lang siya ng kung ano ang plano niya sa ibang araw. Kapag lumamig na ang sitwasyon. Agad itong nagpaalam sa kanya dahil papunta pa lang daw ito sa trabaho. Manang Lourdes, what will I do with you? Ang bulo niya sa sarili. Sa ibang araw niya na lang kakausapin ng matanda. Sa ngayon ay gusto niya munang magpahinga. Pagod pa siya mula sa biyahe. At bukas pagpaplanuhan niya ng maigi ang lahat. Bukas niya lang din tatawagan ng private investigator kung anong balita nito tungkol sa kababata at sa kanyang lola Marcela na pinapahanap niya.
Dahan-dahan namang pumasok si Lucas sa loob ng kubo. Buti na lang at gasera ang gamit nilang ilaw. Hindi masyadong mahahalata ng kanyang ina ang mga pasa niya sa mukha. Agad niyang isinali ng mga pagkain na dala mula sa mansyon. Nagulat siya na may kasabay pa na fruit salad. Natakam siya lalo. Pagkatapos makapaglagay ng kanin at ulam sa plato, ay agad niyang pinuntahan ang ina sa kwarto. Nakatitig ito sa binata. "Ma, dito na po ako," ang sabi niya. Ngumiti naman ang kanyang ina sa kanya. Iniabot niya rito ang pagkain. Kinuha nito iyon. Umupo siya sa gilid ng papag nito. "Saan ka galing, anak?" ang sabi nito. Nagulat sa sarap ng pagkain na dala niya. Sunod-sunod ang naging subo nito. Tumakbo muna siya sa kusina at ikinuha ito ng tubig sa baso. "Sa mansyon, ma. Doon din galing ang pagkain," ang agad niya namang sagot. Uminom muna ang ina ng tubig bago muling nagsalita. "At sino naman ang nagbigay sa'yo nito?" ang sunod nitong tanong. Muling sumubo ng pagkain. "Si Sir Josh, ma. Ang bait niya, no? Ginamot niya rin ang mga sugat ko." Bigla namang napahinto sa pagsubo ang kanyang ina. Salubong ang kilay na tumingin sa kanya. Napansin ito ang sugat niya sa noo. Napatigil din siya dahil sa nasabi niya. "Bakit may sugat ka sa noo?" ang tanong nito sa kanya. "Nahulog po ako sa puno," ang sabi niya. Napasinghap naman ang ina. "Diyos ko, ano bang ginagawa mo sa puno? Anong masakit sa'yo?" Sunod-sunod nitong tanong. "Okay lang ako, ma. Ito lang naman ang sugat ko, oh. Tapos, medyo masakit ang katawan ko," aniya. Hindi naman siya makatingin ng diretso sa kanyang ina dahil malalaman nito na nagsisinungaling siya. "Anak, huwag mo nang uulitin yan, ha?" ang nag-aalalang sabi naman ng ina. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil. Ngumiti naman siya dito. "Ma, sana makilala mo si Sir Josh, no? Napakabait niya. Sana kung may tatay ako na kagaya niya." Puno ng pananabik sa boses niya sa mga katagang binitawan niya. Napatingin naman ang kanyang ina sa kanya. Halos maluha ito sa mga narinig mula sa kanya. "Anak, mabait naman ang papa mo eh. Sa katunayan, siyang pinakamabait na taong nakilala ko. Kaya naman masaya ako na ikaw ang anak ko. Dahil alam ko na ang kabutihan ng iyong puso ay nakuha mo rin sa kanya." Sumimangot naman siya sa sinabing iyon ng ina. Kung mabait siya, bakit niya tayo iniwan? Di sana hindi tayo naghihirap. Sana'y may nagtatanggol sa akin sa tuwing inaapi ako ng mga kaklase ko. Sana. Hindi na itinuloy ni Lucas ang susunod na sasabihin. Ayaw niya nang umiyak. Ayaw niyang ipakita sa ina na nangungulila siya sa ama. Ayaw niyang ipakita na mahina siya. "Basta, ma, kapag naging doktor na ako, magiging mayaman na tayo. Ipapagamot kita. Tapos, ititira din kita sa mansyon." Punong-puno ng pangarap na sabi niya sa ina. Maluha-luha namang nakangiti ang kanyang ina habang nakatingin sa kanya. "Halika nga rito," ang sabi nito at ibinuka ang mga braso para yakapin siya. Agad siyang lumapit dito at nagpakulong sa bisig nito. Naririnig niyang pintig ng puso ng kanyang ina. Mahina iyon pero hindi iyon nakakapagpabago para maramdaman niya kung gaano siyang kamahal ng kanyang ina. "Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin," ang sabi ng kanyang ana. Ramdam naman ni Lucas ang bawat katagang binitawan nito. Nalulungkot lang siya dahil hindi niya maiwasan mag-isip na paano na siya kapag nawala na ito. Ayaw niyang mangyari yon na wala pa siyang nararating sa buhay. "Ma, kapag magaling ka na, mag-aalaga ulit tayo ng baboy tapos magtatanim ulit tayo ng mga prutas at gulay," aniya. Tumango naman ang ina sa kanya at lalo pa siyang niyakap nito na mahigpit. Nung gabing yon ay hindi na nga makatulog ng maayos si Mika. Tinitingnan niya si Lucas na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Alam niyang may mga pasa ito sa katawan at mukha pero hindi niya sinabi. Ayaw niya nagsisinungaling ang anak sa kanya. Ramdam niya ang sakit nang makita ang anak kanina.
Masakit sa kanya bilang magulang na wala siyang magawa para ipagtanggol ang anak sa tuwing naaapito sa labas. May mga naririnig siyang kwento sa labas na nabubuli daw ang anak niya ng kaklase. Tapos minsan ay nasasaktan pa daw ito. Bilang ina, gusto niyang ipagtanggol ang anak pero wala siyang magawa dahil sa sakit niya. Minsan nagagalit siya sa sarili. Bakit nagkaganito pa siya? Nadadamay tuloy si Lucas. Palagi niya rin naiisip ang ama nito. Palagi niya itong ipinagdadasal na sana ligtas ito. Sana magkita sila ng anak niya. Para nang sa ganon ay panatag ang loob niya na may mag-aalaga dito kung sakaling mamamatay siya. Niyakap niya ang anak at hanilikan ang noo nito. Mahal na mahal niya ang anak at wala siyang ibang hinahangad kung hindi ang kasiyahan nito. Ilang araw lang ang lumipas. Nagtataka si Josh kung bakit hindi na bumalik si Lucas sa mansyon. Nasasabik pa naman siya na makita ito. Balak niya sanang dalhin ito sa mall para bilhan ng mga gamit at bagong damit. Hinanap niya si Mang Dado at sinabihan nito na puntahan nila si Lucas. Naku sir, baka nasa school yun ngayon. Ang sabi naman ni Mang Dado habang nagkakamot ng ulo. Naisip din naman yun ni Josh. Alam mo ba kung saan siya pumapasok? Ang tanong niya rito. Opo, iisa lang naman ang elementary school dito sir. Ang sagot naman ni Mang Dado. Puntahan na lang natin siya. Ang suhestyon ni Josh sa driver. Tumango naman ito at nakangiti. Halatang gusto rin nito na magkita silang dalawa. Agad siyang lumulan sa likurang bahagi ng kotse. Pinaandar naman kaagad ni Mang Dado ang sasakyan. Excited na si Josh na nakatingin sa labas ng kotse. Masaya siya na makikita niyang muli si Lucas. Nang makaparada na sa labas ng school ay bumaba si Josh. Ito pala ang paaralan dito na naisip niya. Naisip niya ang sarili noong nag-aaral pa siya dito sa Pilipinas. Nakakatuwa pero nalulungkot din siya. Hindi kasi naging maganda ang naging karanasan niya noong nag-aaral pa siya. Taman-tama at labasan na ng mga estudyante. Nakasandal si Josh sa kotse habang nakatingin naman sa gate ng school. Nakikita niya doon ang mga estudyante at tiyak niya na hindi mahirap makita si Lucas kahit pa sa dami ng mga bata na palabas ng paaralan. Maya-maya nga ay nakita niya si Lucas sa palabas ng gate. May mga kasama ito na ibang mga estudyante. Tatawagin niya na sana si Lucas nang makita niya na binatukan ito ng isang estudyante. Mas malaki ito kaysa kay Lucas. Naghiyawan naman ang mga ibang mag-aaral. Hindi pumalag o nagtangkang lumaban man lamang si Lucas. Sa halip ay patuloy itong naglakad na animoy walang nangyari. Agad siyang lumapit sa mga ito. Lucas, are you okay? Agad niyang tanong dito. Hindi naman siya nakilala nito dahil sa suot niyang eyeglasses. Tinanggal niya ito at nagulat ang bata na makilala siya. Sir Josh, ang tanging na isagot na lang nito. Nagtataka naman ang grupo ng mga estudyante kung sino siya, lalo na yung nambato kay Lucas. Bakit mo binatukan si Lucas? Ha? Ang sabi niya sa estudyante. Tinignan niya ang ID na nakasabit sa leeg nito. Ken Saavedra. Alam ba ito ng mga magulang mo na bully ka? Ang sunod niyang tanong. Para namang natigilan ng bata. Halatang natakot ito sa kanya. Namumutla kasi ito na nakatingin sa kanya. Nagtakbuhan naman ang iba nitong mga kasama. Hindi niya binitawan ang ID nito. Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang sigaw ng isang lalaki mula sa hindi kalayuan. Binitawan niya naman ang ID ng bata at hinarap ang lalaki. Hindi piyong mas malaki ang pangangatawan nito kesa sa kanya. Kung bata siya, ay matatakot siya rito. Pero malaki na siya. Wala nang pwedeng magbuli sa kanya o sa kahit sino pa man. Hindi siya makakapayag na mangyari iyon sa harapan niya na wala siyang gagawin. Anak mo ba to? Mabuti naman nandito ka para hindi na kita ipatawag pa sa principal's office. Alam mo ba na sinasaktan ng anak mo tong si Lucas? Ang sunod niyang sabi. Tumingin naman ang lalaki kay Lucas na nakatayo sa gilid niya. Tapos ay tumingin din ito sa anak niya na nagmukha ng matapang dahil sa presensya ng ama. Totoo ba yon? Baling ng lalaki sa anak nito. Tumingin muna ito sa kanya bago sumagot. Si Lucas po kasi. Kinain ang baon ko kanina kaya nagalit ako sa kanya.
Ang halos nauutal na sabi naman ng bata. Alam niya na nagsisinungaling ito. Halata naman. Krinus ng lalaki ang mga braso sa may dibdib nito. Halatang natutuwa sa sinabi ng anak. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Dahil nakapambahay lang ay ngumiti ito na parang nang-iinsulto. Ang anak mo palang may kasalanan eh. Bakit mo sinisisi ang anak ko? Ang sabi pa nito. Nagkatinginan naman sila ni Lucas. Hindi na itinama ni Josh ang sinabi ng lalaki. Mas gusto niyang isipin nito na anak niya nga si Lucas nang mag-alangan sa susunod ang bata na manakit pa ulit dito. Ngayong iniisip nito na may ama si Lucas, ay baka naman magbago ito at pababayaan na si Lucas sa mag-isa. Sinungaling ka, hindi totoo yan, ang sabi pa ni Lucas. Makikita sa mukha nito ang galit. Mas lalo namang nainis si Josh sa bata at sa mayabang nitong ama. See? Nagsisinungaling ang anak mo. Mukhang kulang sa disiplina. Kung ako sa'yo, turuan mo yan ang magandang asal ang hindi nagiging sakit ng ulo. Ang sabi niya pa tumalikod na mula rito. Hawak niya naman ang kamay ni Lucas at hinila na ito papunta sa kotse. Pinasakay niya na ito sa likuran at lumulan na rin siya sa kotse pagkatapos. Sir, okay ka lang? Agad na tanong ni Mang Dado. Nakatingin pala ito sa kanila kanina. Oo, okay lang ako. Itong si Lucas ang hindi yata okay. Ang sagot niya na ibinaling ang atensyon sa tahimik na si Lucas sa tabi niya. Saan tayo, sir? Tanong ng Mang Dado habang nakatingin sa kanila mula sa rear view mirror ng sasakyan. Iuwi na muna natin si Lucas. Sa susunod na lang tayo pumunta ng mall. Aniya. Tiningnan niya kasi si Lucas mula sa sulok ng mata niya. Nakatanaw ito sa labas ng bintana. Halatang hindi masaya. Tsaka dapat ay ipaalam niya ito mula sa mama niya bago niya dalhin sa mall. Palagi ka ba nang sinasaktan? Ang tanong niya rito. Mahinang tango naman ang naging sagot ni Lucas. Bakit hindi ka lumaban? Ang sunod niyang tanong. Malaki po siya eh. Tsaka marami po sila. Ang mahina nitong sagot. Naiintindihan niya naman ang rason ng bata pero sa isip niya, sana ipakita ni Lucas na hindi siya dapat ginaganon. Na handa siyang lumaban kapag napuno. Pero sino ba naman siya para magsabi dito? Hindi ba nung kabataan niya hindi rin naman nakuhang lumaban sa mga bully na nananakit sa kanya? Hindi ba't si Mika pa nga ang palaging nagtatanggol sa kanya dahil wala siyang lakas ng loob para lumaban? Kaya imbes na pagsabihan si Lucas ay mas pinili niyang tumahimik na lamang. Sorry kung nangialam ako ha. Hindi ko lang gustong ginawa niya sa'yo. Ang basag ni Josh sa katahimikan. Okay lang po. Ako pong dapat na magpasalamat. Kung hindi po kayo dumating, tsak na pinagtulungan na naman nila ako. Ang sabi ni Lucas at nakatungo ito. Buti nga't naisipan kong sunduin ka. Sa susunod na saktan ka ulit nun, isumbong mo sa akin ha, para ipatawag natin ang parents niya. Ang naging sagot niya. Tumingin lang si Lucas sa kanya pero hindi ito sumagot. Siya nga pala. Nagtataka lang ako bakit pala hindi ka na bumalik sa mansyon? Iniba ni Josh ang usapan. Kasi po medyo hindi po magandang pakiramdam ni Mama. At saka kailangan kong tumulong sa bukid ni Mang Ruben para kumita rin po ako ng pera. Ang sagot nito. Halata namang nahihiya ito dahil sinundo niya pa talaga ito sa paaralan para lang itanong iyon. Okay na ba siya ngayon? May tono ng pag-aalala ang boses na Josh. Hindi po Naubusan na kasi siya ng gamot. Wala pa kaming pambili. Ang sabi naman ito. O sige, ibigay mo kay Mandado ang reseta ng mama mo. Bibili namin tapos ipapahatid ko sa kanya sa bahay niyo. Okay ba yan? Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Lucas. Halata namang natuwa sa sinabi niya. Naku sir, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Ang halos hindi matapos-tapos na pasasalamat ni Lucas sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mukha nito. Napangiti naman si Josh. Buti naman at napangiti niya si Lucas. Masaya rin siya kapag masaya ito. Nang nasa tarangkahan na sila ng bahay ni Lucas, ay nakita niya kung paano ang sitwasyon nito.
kung gaano itong kahikahos sa buhay. Halos tagpi-tagpi ang bubong ng bahay. Ang dingding naman ay halos wala na dahil ang ilang bahagi nun ay natatabingan na lang ng sako. Awang-awa siya sa bata. Halos takbuhin ni Lucas ang pagpasok sa bahay nang bumaba ito. Maya-maya pa ay lumabas na ito na may dalang papel. Iyon na yata ang reseta ng ina nito. Sir, salamat po talaga ha. Hayaan niyo po, pagtatrabahuan ko po ito sa mansyon para makabayad po ako sa inyo. Ang sabi ni Lucas nang inabot sa kanya ang piraso ng papel. Halos hindi naman na mabasa ang pangalan ng pasyente dahil sa kalumaan noon. Tiningnan niya sana kung anong pangalan ng ina nito. Kaso ang nakita niya na lang ay iilang letra. Halos hindi niya pa nga mabasa ito. Nagtataka tuloy siya kung tatanggapin ba ito ng butika. Heto, ibili niyo ng pagkain ng mama mo. Tapos baon mo sa school ng iba, okay? Inabot na ni Josh sa bata ang iilang peraso ng papel na pera. Gulat na gulat naman si Lucas. Nagdadalawang isip kung tatanggapin niya ito o hindi. Sir, ang dami nito. Ang tanging nasabi ni Lucas. Gulat na tumingin sa kanya. Napangiti siya sa reaksyon nito. Sige na, kunin mo na to. At isinilid sa bulsa ng bata ang pera. Mas lalo naman itong nagulat sa ginawa niya. Sige na, bumili ka na ng pagkain ninyo. Bisitahin mo ako sa mansyon minsan, ha? At paalam ka kay mama mo na dadalhin kita sa mall. Mag-shopping tayo. Ang sabi pa ni Josh. Tumango naman si Lucas. Kumaway pa ito sa kanila habang hinahatid sila ng tingin mula sa kinatatayuan. Sir, mukhang magaan ang loob niyo sa bata ah. Sabi ni Mang Dado. Nakangiting nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. Oo nga, Mang Dado eh. Hindi ko alam kung bakit pero magaan ang loob ko sa kanya. Parang nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya nung nandito pa ako sa Pilipinas. Ang sagot niya rito. Sa bagay, kahit naman ako ay magaan din ang loob ko sa batang yon. Naaawa ako sa kanya. Lalo na't mabait at masipag. Alam niyo po ba na palaging honor sa klase si Lucas? Ang sabi ni Mang Dado. Lalo naman siyang napahanga sa bata. Kung papayag ito at ang kanyang ina ay gusto niya itong ampunin at doon na tumira sa mansyon. Total, hindi niya naman nakikita ang sarili na mag-aasawa ay gusto niya na lang na mag-ampon ng katulad ni Lucas. Hanggat hindi niya nahahanap ang kababata ay hindi siya titigil para hanapin ito. At hindi niya rin kaya na umibig muli. Tanging ito lang ang hinahanap ng puso niya. Kinabukasan ng mabalitaan ni Manang Lourdes ang ginawa ni Josh para kay Lucas ay nagpupuyos ito sa galit. Nagtaka naman si Betty sa inasal ng matanda, kaya ay nagsumbong ito kay Mang Dado. Nako, hindi na ako magtataka sa matandang yan. Ang feeling niya kasi pag-aari niya tong mansyon. Nagsiselos yan, sabi ni Mang Dado, habang pinupunasan ng bintana ng kotse. Pero hindi naman siyang tagapagmana nito. Andyan si Sir Josh, oh. Buhay na buhay. Ang sabi naman ni Betty. Syempre, nung hindi pa natagpuan si Sir Josh sa mga magulang nito, ay talaga namang naghahari-harian dito yang si Manang Lourdes. Akala niya kasi, sa kanya ibibigay itong mansyon kapag nawala yung mag-asawa na Delavin. Ang dugtong naman ni Mang Dado. Napatangu-tangu naman si Betty habang nakikinig dito. Naiintriga. Pero balak yata ni Sir Josh na ampunin si Lucas ah. Napapalakpak si Betty sa narinig. Natutuwa siya. Alam niya kasi na mapapabuti ang buhay ni Lucas sa poder ni Josh. Nasa ganoon naman silang itsurang pag-uusap nang biglang dumating si Manang Lourdes at nakataas ang kilay nito. Binabayaran ba kayo dito para makipagchismisan? Ang sarkastiko nitong tanong kay Betty. Umiling naman ang dalaga. At ano yung naririnig kong aamponin? Dagdag pa nito na si Mang Dado naman ang hinarap. Nagkatinginan ng lalaki at si Betty. Kumurap-kurap si Betty na parang may ibig sabihin. Yung pusa po sa kalye, Manang Lourdes, bala kong ampunin. Naaawa kasi ako kaya inuwi ko na lang. Ang pagsisinungaling pa ni Mang Dado. Parang nabunutan naman ng tinik si Betty dahil nag-thumbs up pa ito. Nako, nagdagdag ka pa ng palamunin dito. Ang mapakla nitong tura na alam niya naman na hindi ito natutuwa sa nalaman mula sa kanya. Pasensya na, Manang Lourdes.
Alam niyo naman na maawain ako sa mga hayop, ang sabi ni Mang Dado. Yan, parehas kayo ni Josh. Masyadong maawain. Tingnan mo, nagpatuloy pa ng magnanakaw dito sa bahay. Alam niya ang tinutukoy nito ay si Lucas. Talagang mainit ang dugo nito sa bata at hindi naman nila alam kung bakit. Sa susunod na makikita ko yung batang yan dito, ay talagang kakalad ka rin ko yan palabas ng mansyon at ng magtanda. Napangiwi naman si Betty nang marinig niyang sinabi ni matandang babae. Naaalala niya yung nangyaring pananabunot at pananambal nito kay Lucas noon. Hindi malayo na gawin nito ang pagbabanta. Hindi na lang sila umimik pa para wala na itong sabihin pa. Betty, iakyat mo na yung mga damit ni Sir sa kwarto niya. Hindi yung pakikipagchismisan ka dito. Ang sabi nito kay Betty bago tumalikod. Binilata naman ng dalagang matanda dahil sa totoo lang, naiinis rin siya sa kasungitan nito. Agad naman na tumalima si Betty dahil ayaw niyang matalakan na naman siya at makurot sa singit. Tahimik namang nakaupo si Josh sa silya sa balkonahe ng kanyang silid. Nakatanaw siya sa mga nagkikislapang mga ilaw sa hindi kalayuan. Nag-iisip siya kung anong resulta ng kanyang pagpapahanap kay Mika at kay Lola Marcela. Nasa ganoon naman siyang estado ng pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hello? Aniya. Kilala niya ang boses ang nasa kabilang linya. Ito ang investigador. Sir, may lead na ako sa mga taong pinapahanap ninyo. Anito. Agad naman na nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Josh. Sa wakas. Sige, anong update? Tanong niya. Tumayo siya at naglakad-lakad. Wala na sa dating lugar ninyo ang lola ninyo o si Mika. Ang sabi ng mga dating yung kapitbahay ay namatay na daw ang inyong Lola Marcela. Pasensya na po. Ang sabi nito mula sa kabilang linya. Nanlumo naman siya sa narinig. Hindi man lang niya napasalamatan ng maayos ang matandang kumupkop sa kanya. At si Mika? Ang sabi nito. Parang lalabas ng puso niya mula sa dibdib sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Natatakot siya sa susunod nitong sasabihin. Tahimik siyang nagdasal na sana ang sabihin nito ay makakapagbigay sa kanya ng pag-asa na makita pa niya ito. Si Mika po ay nagpalipat-lipat ng tirahan pagkatapos pabuntis. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi nito. Si Mika? Nabuntis? Nag-asawa na ba ito? Nagkaroon ito ng anak? Ang sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Buntis? Nag-asawa siya? Ang agad niyang tanong. Hindi naman daw po nag-asawa. 10 taon na daw po nakakalipas, sir. Buntis nga daw po nung naglayas kasi nga hindi matanggap ng mga magulang na nabuntis ito. Tapos, ang huling balita ay nasa Bicol daw po. Yun ang inaalam ko ngayon, sir, kung nasaan sa Bicol. Ang mahabang sagot naman ito sa kanya. Halos nanlumo na nga si Josh sa narinig. Nabuo naman ang maraming tanong sa isip niya. Hindi kaya sa kanyang bata? Hindi kaya nabuntis siya ito bago siya umalis papuntang Amerika? Pero sa kabila ng mga impormasyon na nalaman niya, ay nagkaroon ng pag-asa sa puso niya. Buhay ito kung ganon. Ang dapat niya na lang na malaman ay kung saan ito nakatira ngayon. Sige, salamat sa impormasyon. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap. Ang sabi niya rito, bago pinutol ang tawag. Nangihina ang tuhod na umupo siya sa silya. Sinapo niyang mukha. Kung sa kanya nga ang batang pinagbubuntis ni Mika, ay mas lalong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Anong klaseng ama siya? Inabandona niya ang kanyang mag-iina kung nagkataon. Hindi niya mapigilan na hindi tumulo ang kanyang mga luha. Mas lalo siyang determinado ngayon na mahanap si Mika at ang batang ipinagbuntis nito. Ilang araw pang nakalipas at napayagan si Lucas na sumama sa kanya na pumunta ng mall. Masayang-masaya naman ang bata. Naroon pa nga tinuturo nito ang mga nagtataas ang mga gusali na nadadaanan nila sa daan. First time niya na daw na makapunta sa mall para mamasyal at mag-shopping. Hindi daw kasi sila pumupunta dito dahil wala naman silang pera. Tulad na tulad siya ni Lucas noong naaalala ni Josh. Nakapunta lang siya sa mall noong nagtrabaho na siya sa tindahan kung saan niyayaya niya si Mika na kumain at magsine.
Mapait siyang napangiti. Iyon ang mga alaala na talagang hindi niya makakalimutan. Ilan iyon sa mga masasayang yugto ng buhay niya. Pagkatapos makapasok sa entrance ng mall ay halos patakbong lumapit si Lucas sa fountain ng mall. Manghang-mangha ito sa tubig na lumalabas mula sa banga ng isang babaeng figura. Natutuwa naman siya habang pinagmamasdan si Lucas. Kung saan-saan kasi ito nakatingin dahil sa dami ng mga paninda at ng tao na mga naroroon. Inakbayan niya ito at iginiya sa isang tindahan ng mga school supplies. Tumingala ito sa kanya at nagtatanong ang itsura. Bibili tayo ng mga gamit mo. Kaya pili ka na kung anong gusto mong kunin. Aniya at nginitian ng bata. Halos maglulundag naman sa tuwa si Lucas sa narinig mula sa kanya. Masayang-masaya si Lucas habang kumukuha mula sa mga estante ng mga gamit ng paaralan na ngayon na lang nakita. Halos maluha naman siya sa dami. Nakangiti naman si Josh na tulak-tulak ang cart na nakasunod kay Lucas. Pagkatapos ng pamimili ng gamit sa paaralan ay nagpunta naman sila sa tindahan ng mga sapatos. Doon ay pinapili niya si Lucas ng sapatos na gusto nito. Masaya namang namili si Lucas. Nang minsan na may dinampot itong sapatos at sinubukang isukat, ay halos matumba pa ito. Nagkatawanan naman silang dalawa. Pinaupo niya si Lucas at sinabing isusukat nila ang sapatos. Nang akmang isusuot niya na sa bata ang sapatos, ay napansin niya naman ang isang hugis mapa na balat sa kanang paa nito. May ganito din kasi siya, pero mas malaki lang ang meron siya, habang ito naman ay medyo maliit. Natuwa naman siya na pareha silang may balat doon. Nang nakapamili na nga ng mga iilang pares ng sapatos, ay namili naman sila ng mga damit. Halos lahat ng hawakan ni Lucas ay nilalagay ni Josh sa cart. Halos pagtitinginan nga sila ng mga tao na nakakakita sa ginagawa niya. Masaya siya na ipamili ng damit si Lucas. Ito yung mga bagay na hindi niya naranasan bilang bata, kaya masaya siya na dahil sa kanya ay naipaparanas niya kay Lucas ang hindi niya naranasan. Kakain tayo pagkatapos nito ha. Saan mo ba gustong pumunta? Ang tanong niya rito. Binanggit nito ang isang sikat na food chain na talaga namang paborito ng mga Pilipino. Kahit nga siya ay namiss na ang pagkain noon. Lalo na ang manok nila at spaghetti. Tumango siya rito. At kagaya nga ng sinabi niya kanina ay dinala niya ito sa isang fast food chain para kumain. Halos ubusin niya nga ang buong menu dahil hindi niya naman alam kung ano ang gusto ni Lucas. Masayang-masaya naman ang bata na makita ang mga pagkain na dala niya mula sa counter. Sir, hindi po ako pwede sa keso. Ang sabi naman ni Lucas nang makita ang spaghetti na may toppings na cheese. Nagtataka niya itong tiningnan. May allergy po kasi ako sa keso at gatas. Ang paliwanag nito. Halos matigilan naman siya sa pagsubo na mapagtanto na yon na iyon din ang allergy niya. Nagkataon lang ba ang lahat ng to? Nagtataka na siya sa kung bakit halos magkapareha sila ng allergy at pwesto ng balat. Siguro nga nagkataon lang. Hindi naman yun imposible. Hayaan mo na spaghetti, si Mang Dado nang paubusin natin yan. Aniya at nagtawanan silang dalawa. Nang dumating si Mang Dado para sabayan sila sa pagkain ay nagtaka ito kung bakit nagtatawanan ng mga ito. Nang maupo ay nilapit ni Josh sa kanyang isang lalagyan ng spaghetti na wala pang bawas. Happy birthday po! At tawanan na naman ang dalawa. Pati si Mang Dado na walang kamalay-malay ay natawa na rin. Masaya namang natapos ang araw nila. Halos hindi makapaniwala si Lucas sa dami ng pinamili ni Josh para sa kanya. Binilhan din ito ng bagong damit at sapatos ang kanyang ina. Tuwa naman si Josh na makitang napaka-mamaalahanin ni Lucas sa ina nito. Masaya silang nagkakwentuhan tungkol sa mga hilig nila nang biglang sumagi sa isip ni Josh na sabihan si Lucas tungkol sa pagpapatira nito sa mansyon. Lucas, gusto mo ba na tumira kasama ko sa mansyon? Ang tanong niya rito. Ano po? Ang patanong nitong sagot sa kanya na halatang nagulat sa sinabi niya. Ang sabi ko, kung gusto mo bang tumira sa mansyon kasama ko? Muli niyang tanong rito. Hindi naman kaagad sumagot si Lucas at nag-isip ito. Paano po ang mama ko? Ang naging usal naman ni Lucas. Tumingin ito sa kanya. Di uuwi ka pa rin sa inyo. Buti kung pumayag ang mama mo na tumira din sa mansyon.
Ang pabiro naman at nakangiting sabi ni Josh. Papayag kaya siya? Ang pabirong sabi ni Josh sa bata. Nag-isip na naman ito. Kaso lang po, kapag gumaling na siya, ay mag-aalaga ulit kami ng mga baboy at manok at saka sino po magpapakain sa kanya kapag hirap na naman siyang kumilos? Ang mahabang litanya pa ni Lucas. Puno ng pag-aalala para sa inang itsura ng boses nito. Hindi niya maisip yon. Oo nga pala, hirap ang ina nitong kumilos. Napabuntong hininga siya at muling nagsalita. Di hihiramin na lang kita minsan. Kahit hindi ka magtrabaho sa mansyon ay sasahuran pa rin kita. Ang sabi niya. Ngumiti naman ang bata sa sinabi niya. Kahit hindi pa nito naiintindihan ng lahat ay masaya siya na nakaramdam ng seguridad at pag-aalaga si Lucas mula sa kanya. Wala naman siyang balak na agawin ito mula sa ina nito. Naging palagay lang ang loob niya rito kaya ikakagalak niya na makilala palalo ang bata habang andito pa siya sa Pilipinas. Pero kailangan kong makilala ang mama mo, mag-uusap kami, ha? Birthday ko sa linggo, ipapasundo ko kayo kay Mang Dado para doon na kayo maghapunan. Ang sabi niya. Lalo namang lumapad ang ngiti ni Lucas. Ano palang pangalan ng mama mo, Lucas? Tanong ni Josh sa bata pero ilang minuto nakalipas ay nagtataka siya kung bakit wala itong naisagot. Iyon pala ay nakatulog na ito. Nakangiti namang pinagmasdan ni Josh ang bata. Marahil ay napagod ito sa ginawa nila nung maghapon na iyon. Hinayaan niya na itong matulog. Nang makarating sa bahay nito ay ginising niya na ang bata. Halos ayaw pa nga sana nitong bumaba dahil napahimbing ang tulog nito. Gayunpaman ay inilalaya na nito ni Mang Dado papasok sa bakuran ng bahay nito. May babae namang nakatayo sa pintuan pero hindi niya na lang maaninag ang itsura nito dahil medyo madilim na. Nakailang balik na rin si Mang Dado sa kotse sa paghahakot ng mga pinamili nila para kay Lucas. Nakita naman niyang napatakip ng bibig ang babae. Siguro ay nagulat ito dahil sa dami ng mga bag na pinapasok ni Mang Dado sa bahay nila. Nang matapos ay nagpaalam na si Mang Dado rito. Pumasok na rin ang babae sa bahay. Iyan ba ang mama ni Lucas? Ang agad na tanong ni Josh na makaupo na sa driver's seat yung lalaki. Muli niyang tiningnan ang nakasarado ng pinto. Opo, sir. Nagulat nga siya sa dami ng pinamili natin eh. Nagpapasalamat mo siya sa inyo. Ang sagot naman nito sa kanya. Nakita mo ba yung itsura niya? Ang sunod niyang tanong dito. Dahan-dahan nang pinaandar ni Mang Dado ang sasakyan at binaybay na nila ang kalsada papunta sa mansyon. Hindi po masyado, sir eh. Madilim po kasi at wala namang ilaw sa labas ng bahay. Nakagasera po kasi sila. Ang naging sagot naman ni Mang Dado. Hayaan niyo, bukas makikilala ko naman ang mama niya. Ang sabi niya sa driver na sinang-ayun na naman ito. Tahimik na nilang binaybay ang daan pauwi sa mansyon. Kahit pa man abala sa buong maghapon ay hindi pa rin mawawala sa isipan ni Josh si Mika. Wala siyang pakialam kung anak niya ba o hindi ang bata na ipinagbuntis nito. Para sa kanya, gusto niya makasama si Mika kahit pa man ano ang naging nakaraan nito. Nang magising ang anak kinabukasan ay niyakap ito ni Mika. Maaliwalas ang mukha nito nung humalik siya sa pisngi niya. Masaya ka ba sa naging lakad niyo kahapon ni Sir Josh? Ang sabi niya rito habang tinitimplahan ng anak ng tsokolateng maiinom. Tumango naman ito at tumungo sa kanilang munting lababo para mag-toothbrush bago kumain ng almusal. Pinagmasdan niya ito. Ngayon niya lang nakita na ganitong kasiglang anak. Nagagalak siya na nakikita ito ng kakampi at pag-aaruga sa katauhan ni Sir Josh pero ayaw niya na sana na maging malapit pa ito sa lalaki. Nababalitaan kasi niya na andito lang naman ito sa Bicol ng ilang buwan tapos ay babalik na ito ng Amerika. Ayaw niyang maging malungkot ang anak kapag bumalik na ito sa ibang bansa. Anak, halika. Ang sabi niya at pinaupo si Lucas sa katapat niyang upuan. Tumingin naman ang bata sa kanya, sabay subo ng kanin at ulam. Ayoko na sanang bumalik ka pa sa mansyon o makipagkita pa kay Sir Josh. Ang sabi niya na alam niyang ikinagulat naman ng kanyang anak dahil napatigil ito sa pagkain at napatingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at lumapit dito. Iniligay niya ang mga kamay sa balikat nito.
Ayaw kitang masaktan, Lucas. Hindi naman magtatagal dito si Sir Josh eh. Uuwi din siya sa Amerika. Ayoko lang naman maging malungkot ka sa pag-alis niya. Ang paliwanag niya pa sa bata. Hindi naman alam ni Lucas na aalis din pala si Sir Josh kinalaunan. Agad namang nalungkot ang bata at tumayo mula sa kinauupuan. Hindi yun totoo. Ang sabi ni Sir Lucas. Habang umiiyak. Halos madurog naman ang puso ni Mika sa nakikitang pag-iyak ng anak. Ayaw niyang masaktan ito pero sa tingin niya ay mas maigi nang malaman nito ang totoo. Kesa naman sa umasa ito na matagal silang magkakasama. Anak, makinig ka sa akin. Ang sabi ni Mika pero bago pa man siya makapagsalita ay tumalikod na ito at dali-dali itong lumabas ang kanilang bahay. Nagtatatakbo ito palayo. Gusto niyang habulin ng anak pero hindi niya kaya. Nang bigla siyang makaramdam ng kirot sa dibdib ay napaupo siya sa sahig at ilang ulit na napaubo. Pakiramdam niya ay mamamatay siya sa sakit. Pilit na hinahabol ng kanyang mga mata ang papalayo na si Lucas pero hindi niya na ito makita pa. Nakita naman ni Josh na humahango si Lucas sa papalapit sa mansyon. Nasa balkonahe kasi siya at nagkakape kaya nakita niya kaagad ito. Kumaway siya dito pero tila hindi naman siya nito napansin. Bumaba na lamang siya at inantay itong makarating sa harapan ng mansyon. Humahangos pa ito nang makarating sa kanya. Niyakap niya ito pero kumawala ito sa yakap niya. May galit naman na tumingin sa kanya. Ano nangyari? Ang tanong ni Josh sa bata. Naguguluhan siya. Hindi naman sila ganito kahapon. Tsak niya na may nangyari kaya ganitong inaasal ito ngayon. Totoo ba? Naaalis ka rin? Ang tanong ni Lucas sa pagitan ng malalim na paghinga. Naguguluhan naman si Josh. Saan? Saan naalis? At napagtanto niya ng ibig nitong sabihin. Mariin siyang napapikit kasabay ng malalim na buntong hininga. Sinungaling ka. Sabi mo titira tayo na magkasama dito. Tapos iiwan mo din pala ako. Nangingilid naman ng mga luha na sabi ni Lucas. Sinubukan namang hawakan ni Josh ang kamay nito pero iniwas nito ayon. Napaatras pa nga mula sa kanya. Lucas, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Oo, aalis ako dahil hindi naman ito ang tahanan ko. Pero babalik rin ako kaagad. Pangako. Aniya. Naguguluhan siya kung bakit napakalaking issue ito para sa bata. Parehas kayo ng tatay ko. Ang mariin na sabi nito at tumalikod na. Sinubukan niya itong habulin pero mabilis na itong nakatakbo papalayo. Wala namang nagawa si Josh kung hindi ang pumasok sa loob ng mansyon at tawagin si Mang Dado. Uunahan niya si Lucas sa bahay nito. Kailangan nila makapag-usap. Ayaw niyang magtanim ng galit sa kanya ang bata. Dali-dali namang lumabas si Mang Dado at inilabas na ang kotse sa garahe. Nasa ganoong pag-iisip si Josh nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan nito ng private investigator nakikita niya sa screen, kaya agad niya itong sinagot. Mr. Delavine, good news! Natuntun ko na si Mika. And what a coincidence! Nasa iisang lugar lang kayo. At ang pangalan ng batang kasama niya ay si Lucas Samonte. Hindi niya na naintindihan ang susunod na sinabi nito. Nabingin na siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Si Lucas, ang anak ni Mika? Hindi niya na napansin na wala pala siyang kausap sa kabilang linya. Sir, tara na. Ang boses naman ito ni Mang Dado na pumukaw sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Sumakay naman siya sa kotse at sa kanilang pagpatakbo papunta roon ay lalong nabuo ang mga bagay na kumokonekta sa kanila. Ang balat nito sa paa. Maging ang allergy nito sa cheese at sa gatas. Lahat ng yon ay kaparehas ng sa kanya. Pagkatapos ang katotohanan na talagang magaan ang loob niya sa bata. Iyan pala dahil anak niya ito. Positibo siya na anak niya nga si Lucas. Ngayon, kailangan niya na lang na makaharap si Mika para malaman dito ang buong katotohanan. Mabilis na narating ni Josh ang munting kubo ni na Lucas. Dahil bukas ang pinto ay pumasok na siya doon. Nagulat siya nang makita ang nakahiga na figura sa sahig. Hawak-hawak nito ang dibdib na tila namimilipit sa sakit.
Nakita niya ang bukas na bote ng mga gamot at ang mga nagkalat na tableta sa may uluhan nito. Agad niya itong nilapitan at sinaklolohan. Mika? Ang halos pabulong niyang sambit sa pangalan ng babae. Nagmulat naman ito ng mata nang marinig ang pangalan niya at nang makilala kung sino ay impit ito na paiyak. Josh, ikaw nga. Pilit na inangat ang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa pisngi niya. Ang payat ng mga kamay nito. Ani mo'y halos butot balat na lang ito. Hindi naman mapigilan ni Josh ang maluha. Sa wakas ay nagkita sila ulit. Si Mika na 10 taon nang nawalay sa kanya, ang kalahati ng kanyang puso. Inalalayan niya ang babae para makaupo ito sa sahig. Bumalik na sa normal na kulay ang mukha nito. Hindi katulad kanina na kulay talong na ito halos. Inabot nito ang isang tableta at inilagay sa bibig. Nginuya. Kinuha ni Josh ang baso ng tubig na nasa lamesa at pinainom ang babae. Muli niyang tinitigan ito. Andun pa rin ang angkin nitong kagandahan pero natabunan na ito ng mga lubog na pisngi at lubog na mga mata. Parang piniga ang puso niya sa itsura nito. Kahit tagal kitang hinanap, bakit hindi ka malang sumulat sa akin? Ang tanong niya rito. Garal-gal ang boses nang sumagot sa kanya. Sorry. Kasi hindi ko nasabi sa'yo na buntis ako. Pinalayas ako ni Nachang Gina. Wala akong nadala na gamit. Ang address sa telepono na ibinigay mo sa akin ay naroon sa mga gamit ko. Hindi ko na nabalikan pa. Sorry, Josh. Ang sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Si Lucas. Anak ko ba siya? Ang sunod naman niya naging tanong. Tumango naman si Mika at doon na napahaguluhol silang pareho. Si Lucas na hindi niya nagawang ipagtanggol ng mga panahon na inaapi ito at sinasaktan ng mga kaklase. Si Lucas na maagang nagbanat ng buto dahil sa kahirapan. Si Lucas na pinagbuhatan ng kamay ni Manang Lourdes. Puno ng hinanakit at pagsisisi ang puso niya. Anong mukha na maihaharap niya sa anak niyang si Lucas? Matatanggap kaya siya nito samantalang galit ito sa sariling ama? Niyakap niya si Mika. Yumakap din ito ng mahigpit sa kanya. Hindi na tayo magkakahiwalay. Ang balon niya rito. Hinawakan niya magkabilang gilid ng mukha nito at tinampian ng halik ang mga labi nito. Pinahid niya ang luha na nasa pisngi nito. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang pumasok si Lucas. Nagtatanong ang ekspresyon ng mukha sa nadatna na itsura nilang dalawa. Naguguluhan ito sa nasaksihan. Ma? Bakit ka niyayakap ni Sir Josh? Ang kunod noon nitong tanong. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Anak, si Sir Josh mo ang tunay mong ama. Ang sabi ni Mika. Nanatili si Lucas sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala sa narinig niya mula sa ina. Si Sir Josh ang papa niya? Ikaw? Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Lucas. Tumango si Josh at inilahad ang kanyang mga braso. Patakbo na yumakap sa kanya ang bata. Mahigpit siya nitong niyakap habang umiiyak. Gumanti rin siya ng yakap rito. Sorry anak, hindi kita nahanap kaagad. Alam mo bang, noon ko pa kayong hinahanap ng mama mo? Ang sabi niya. Tumingin naman ng bata sa kanya at niyakap siyang muli. Hindi ito sumagot. Parang nabunutan naman ng tinik si Josh sa naging mga pangyayari. Tanggap siya ni Lucas at hindi ito galit sa kanya kagaya ng imahinasyon niya. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Pangako yan. Sa mansya na tayo titira. Ako, si mama mo, at ikaw. Ang usal ni Josh habang yakap ang anak. Sa wakas ay natuldukan na ang paghahanap niya. Sa tagal ng kanilang paghihintay ay nakauwi na rin siya sa wakas. Ito ang tahanan niya. Sa piling ni Mika at ng kanilang anak. Ilang buwan ang nakalipas at muling lumipad si Josh papunta sa Pilipinas. Sa oras na ito ay hindi na siya aalis pa. Pamamahalaan niya na ang mga mango plantation pati ang bakahan sa Bicol. Sabik siya makauwi sa mansyon. Alam niya kasi na andoon nag-aantay ang anak niya at ang kanyang soon-to-be wife na si Mika. Oo,
Magpapakasal na sila ni Mika pagkatapos na ilalakarin na nila ang rehistro ni Lucas para dalhin dito ang apelido niya. Nasasabik siyang makatungtong uli ng Pilipinas. Pero iba sa nakaraan niyang uwi ay alam niyang wala na siyang hahanapin pa. Agad namang bumaba si Josh ng sasakyan nang huminto ito sa harap ng mansyon. Agad siyang sinalubong ng halik at yakap ni Mika. Medyo bumalik na ang pangangatawan nito dahil sa walang palyang gamutan. Dasal na nga nila na tuluyan na itong gumaling para mabigyan na nila ng kapatid si Lucas. Agad din naman siyang niyakap ni Lucas at hinalikan sa pisngi. Mukha namang tumangkad pa ito mula noong huli nilang kita. Kabiro niya namang ginulo ang buhok nito. Pa, pasalubong ko sa'yo. Sabay bigay ni Lucas ang report card sa ama. Napatingin naman si Josh na makita ang mga marka ng anak. Matataas ang mga ito. Proud na proud siya sa ipinapakita na dedikasyon ng anak sa pag-aaral. Anak ka talaga sa akin, ang sabi ni Josh sabay kindat kay Mika. Nagprotesta naman ang kabiyak sa sinabi niya. Hoy, matalino din naman ako ang sabi nito na nakanguso. Kunyari ay nagtatampo. Oo nga, matalino sa kalokohan. Ang natatawa at pabiro namang sabi ni Josh sabay akbay kay Mika. Pasalamat ka, mahal kita. Oo na. At niyakap nito ang kabiyak sa bewang. Nagtawanan na lang sila. Sir? Boses iyon ng isang babae mula sa pintuan ng mansyon. Si Betty at nakangiti ito sa kanila at sa nakikitang pagtatawanan nila. Oh, Betty, kamusta naman ang mayordoma ng Villa Catalina? Ang pabirong sabi ni Josh sabay akbay sa mag-ina niya habang paakyat ng hagdan. Sir naman, hindi nga ako mayordoma ang nakangusong protesta nito. Simula kasi nung nasa mansyon na nakatira si Mika at Lucas, ay pinaalis na ni Josh si Manang Lourdes. Hindi niya makalimutan ang pananakit nito sa bata kaya mas pinili niya na lang na paalisin ito kaysa sampahan ng kaso. Wala namang nagawa ang kanyang mga magulang sa pasya niya. Susunod rin naman ang mga ito sa Pilipinas para dumalo sa kasal niya. Sa ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. Kompleto ng buhay niya. Nakapiling niya na uli ang kanyang mag-ina. Unti-unti nang gumagaling si Mika at maayos rin ang estado ng kanilang negosyo. Ang tanging mahihiling niya na lang sa ngayon ay bigyan siya ng Diyos ng mahabang buhay para makabawi siya sa mag-ina niya at marami pa siyang matulungan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!